Sol escaped from her wedding night and meet Amir Cervantes. Lalaking attractive, hot, and woman go crazy for him because he get everything. Walang balak si Amir na bitawan ng kumpanyang pinaghirapan niya. Kaya naman, pumayag siya sa fixed marriage na nakaset up para sa kanya. While Sol, the kind doctor and good daughter, siya ang magsasuffer sa kasunduang pamilya mismo niya ang may kagustuhan. Sa huli, sumuko rin sila parehas at tinanggap ang kanilang kapalaran. Natuloy ang wedding at nagsama sila sa iisang bubong. Ngunit hindi siya itinuturing na asawa ni Amir, na ayos lang naman kay Sol. Ang hindi lang nila mapagkasunduan ni Amir ay ang harap-harapang pag-i-ignore nito sa kanya, lalo na kapag nagdadala itong babae sa bahay nila. Magawa kaya niyang mapatiklop ang binata o maghintay na lamang siyang makuha nito ang mga gusto nito upang makalaya siya sa pagkakatali nila sa isa't isa? Ating alamin ang buong kwento. Hello Dorothea, kinarga ni Amir ang pamangkin niya sa kapatid niyang si Dawson. Hi Geraldine. Amir, kala ko ba hindi ka makakapunta? Tanong ni Dawson habang tumutulong sa asawa nitong magluto. Sinabi nga niyang busy siya, ngunit matitiis ba niya ang pamangkin niya? Si Ace nga na malayo ay nagagawa niyang puntahan, makita lang ang pamangkin niya kay Ace. Si Dorothea pa kaya? Hindi ako busy when it comes to my prettiness. Sus, sabihin mo, tinakasan mo lang si Mami at Daddy. Pangasar sa kanya ni Dawson. Bakit naman ako tatakas? I accept my fate, Dawson. Pumayag na ako makasal. Maging si Geraldine ay nagulat sa kanyang sinabi. Really? Parang kailan lang kami yung kinasal and now ikaw naman? Baby Dorothea, mukhang may magiging pinsan ka na kay Tito Amir. It's not like that, Geraldine. Malayong malayo sa kung ano kayo ang sa akin. Pakakasalan ko lang siya because of business. Pure business only. To be honest, hindi ko pa siya nakikita pero nasabi na sa akin ni Ma'am na she's a doctor. Wow! I bet she's beautiful and kind-hearted. Natutuwang sabi pa ni Geraldine na inirapan lamang niya. I'm not interested. Ginagawa ko lang to para hindi mawala ang kumpanya sa akin. She's my wife on paper. Wag mo naman sanang sasaktan. Respect pa rin dahil kasal pa din kayo legally. Hindi na lang kumibo si Amir. 1 oras lang ang itinagal niya bago nagpaalam. May mahalaga pa silang pag-uusapan ng kanyang ama't ina. Pinatatawag siya nito. Pagdating niya sa bahay, inabutan niya ang kanyang ina. Sa ngayon, sa kanya muna tumutuloy ang mga ito bago bumalik na naman sa ibang bansa after his wedding. Mabuti naman umuwi ka kaagad. Gusto ka makausap ng ama mo about kay Sol. Sol? Yeah, your soon-to-be wife. Soledad Ramirez is her full name. Okay, tipid niyang sagot bago pinuntahan ng kanyang ama. Hey, bati niya rito. Pinatatawag niyo daw po ako, Dad. Kanina pa, you're late, Amir. But anyway, it's fine. Gusto ko lang namang pag-usapan ng exact date ng kasal. It's a private wedding. Ayaw ni Mr. and Mrs. Ramirez na ipangalandakang kasal na kayo. Mas peaceful, mas better, sabi nila. And also sa mayor lang kayo kakasal at this week na yon. Okay, wala ka man lang ibang sasabihin? Natawa si Amir. Dad, ano pa bang sasabihin ko pa? This is pure business. No feelings involved. Pinagbibigyan ko lamang ang gusto nyo dahil ayokong bitawan ng kumpanya. Pero pwede namang hindi ka ikasal. Sabi nga ni Gunner, choose wisely. So yeah, I choose our company. Ano bang mapapala ko sa love na yan? Matatali lang ako at magkakaresponsibilidad na wala akong balak mangyari yun. Are you sure? Baka mamaya bigla na naman kaming uuwi dahil ikakasal ka na naman. Natawa pa ang kanyang ama. At isa pa, Sol have beauty and brain. Mabait na anak at mabait sa kapwa. Good for her. Tumayo na si Amir. Don't expect anything from me, Dad. Walang magaganap na kung ano sa pagitan namin. Focus ako sa business at siya sa trabaho niya. Hindi ako magpapatali sa isang babae. Naiiling na iniwan ni Amir ang kanyang ama. Wala siyang planong matulog sa bahay niya dahil mas gusto niyang sa office na lamang. May mga yayariin pa siya. Nasa duty pa si Sol nang mag-ring ang kanyang cellphone. Agad niya itong tinignan at nakitang tumatawag ang kanyang ina. Hello ma'am, nasa work pa po ako. I know, sorry pero kasi your dad wants to talk to you anak. Mahinahon ang boses ng kanyang ina. Maaari ka bang mag-off ng umaga? Please for your dad, iha. Pakiusap nito sa kanya. Sige po, I'll try ma'am. Sagot niya bago ibinaba ang tawag. Napasandal si Sol sa kanyang upuan at napahilamos.
Puyat siya dahil wala pa siyang pahinga simula kagabi. Madami kasing isinusugod sa emergency kaya naman ayaw niyang umuwi agad. Ngunit wala siyang choice ngayon but to go home. Oh, uuwi ka na? Tanong ng kasamahan niyang doktor na si Enzo. Yes, Doc. May emergency sa bahay. Sensya na, bawi ako next shift. Ayos lang. You need to rest. Haggard ka na. Mamaya, ikaw pa mapano kaka-duty mo nang walang pahinga. Uwi na, Miss Pretty. See you tomorrow. See you, Doc. Napangiti si Sol. Crush kasi niya si Enzo kaya lagi siyang kinikilig kapag tinatawag siya nitong Pretty. Close din sila simula nung makasama niya ito sa pag-volunteer niya. Palagi itong sumasama gaya niya. Madahan lang ang pagmamaneho ni Sol pauwi at pagdating sa bahay nila, ngumiti siya nang makita ang kanyang ina. Buti naman nakauwi ka, Iha. Ano po bang meron? Pahinga ka muna, sasabihin ko, kakauwi mo lang. I'm fine, Ma'am. Mamaya na lang po ako magpapahinga. Where's Dad, Ma'am? Tinuro ng mami niya ang sala. Ngumiti siya at agad na pinuntahan ng kanyang ama. Hi, Daddy. Miss you. Niyakap niya ito. I miss you too, my pretty daughter. Dad talaga napakabulero. Natawa siya bago na upo sa tabi nito. Anong meron, Dad? Sumeryoso ito bigla. Anak, it's about time na kailangan mong may mag-aalaga sa'yo. Hindi na kami bumabata. Bakit po ako aalagaan? Bata po ba ako? Dad talaga, joker. No, I'm serious, Sol. May plano na kami ng mami mo for you. Napakunot ang noo ni Sol. Hindi pa nagsisink in lahat sa utak niya ang nais ipahiwatig ng kanyang ama. Anak, nais namin magpakasal ka na at nakapili na kami ng lalaki. Isa siyang Cervantes. May stable job at nasa tamang edad na. You're a doctor and he's a businessman. Hindi na kami mag-aalala sa future mo. Dad, are you serious? Ayaw itong paniwalaan ni Sol. Baka naman gina-joke time niyo ko ni Mami. Bakit naman gagawin niyo sa akin to? I'm sorry, Iha, but we decided na this week na yung kasal. Bukas, may dinner sila dito para sa pamamanhikan at para makilala mo na rin si Amir. Hindi lang to tungkol sa future mo. Dawit din dito ang share natin sa company. Mas magtitiwala lang kami pagkasal na kayo. Isa itong kahibangan, Dad. Ayaw magtaas ng boses ni Sol. Bakit ako? Bakit hindi si Ate Julie? Hindi namin mahagilap ang ate mo, Iha. At sa inyong dalawa, ikaw ang pinakamasunurin. Kaya nga ipinagmamalaki kita. Anak, patawarin mo kami pero nakapagdesisyon na kami. Mariing napapikit si Sol. How could you do this to me, Dad? Ano na lang magiging buhay ko? Hindi ko pa kilala yung taong yun. Gusto mang magalit ni Sol, hindi niya naman kayang basusin ang kanyang mga magulang. Matamlay na pumasok si Sol sa trabaho. Pansin ito ni Enzo kaya agad siya nitong tinanong. Good morning, Miss Pretty. Anong balita? Nakausap mo na ba yung parents mo? Oo, ayos naman. Pagsisinungaling niya. Pero bakit parang malungkot ka? Pansin din ng mga nurse na wala ka sa mood. Kung may problema, pwede mo namang ikwento. Ayos lang talaga ako. Hindi lang maganda yung panaginip ko. Pagpapalusot niya upang hindi na ito magtanong pa. Ganito na lang, isipin mo na lang na hindi yun mangyayari at hindi totoo, okay? Sabay na tayo mag-lunch, Sol. Treat ko. Sige, salamat, Enzo. Umiti siya bago nag-rounds na. Lunchtime at talagang hindi nakalimot si Enzo. Inaya siya nitong lumabas. Nilakad nila dahil malapit lang naman na sa hospital. Ngunit natigilan lang si Sol nang makita ang billboard ni Amir Cervantes. Totoo ngang gwapo at nakakaakit siya pero hindi ko pa rin tipo yung gaya niya. Hindi man lang siya tumatanggi sa kasal. Naiinis na bulong ni Sol. Sinong kausap mo at saka bakit titig na titig ka kay Amir Cervantes? Type mo ba siya? Natatawang tanong ni Enzo. Hindi ko tipo yung gaya niya. Sagot niya bago lumakad. Na-curious lang ako, yung company kasi na hawak niya, co-owner ang parents ko. Talaga? Napakayaman niyo naman pala. Hindi ako, parents ko lang, tsaka mayaman ka kaya. Ako pa sinabihan mong mayaman, ikaw nga tong maraming properties. Hindi naman. Biglang nagpahumble si Enzo, kaya natawa siya. Pumasok sila sa isang restaurant, gutom na rin naman si Sol, kaya nag-order na siya. Samantala ang binatang si Amir naman, frustrated habang nasa trabaho. Hindi pa rin kasi niya maiwasang hindi isipin ng wedding. Kahit paano, apektado pa rin siya. Sir, may naghahanap po sa inyo. Napasulyap siya sa kanyang sekretary. Sino? Si Ma'am Helena po. Si Helena ay ang flavor of the month niya.
Isa itong modelo. Hindi naman pumatol si Amir sa hindi modelo. Habol kasi niya ay magandang katawan. Sige, hayaan mong pumasok. Utos niya rito. Ilang segundo pa nga, iniluwa na ito ng pinto. Nakangiti ito sa kanya. Hindi mo sinasagot yung tawag ko. I'm busy, Helena. Pati sa akin, busy ka? May pagtatampo ito. Sad naman pala. Akala ko pa naman mismo ko. Tatapatin na kita. Busy ako for my wedding. Napataas ang kilay ng babae. Ikakasal ka na? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Sinasabi ko na. Walang emosyong sagot niya. Fixed marriage lang. Pure business. Bumalik ang ngiti nito. So, pwede pa ba? Wala namang makakapigil sa gusto ko. Sa papel lang kami kasal. Hihinto ka lang kapag sinabi ko. Kaya gustong gusto kita eh. Sinakyan siya ni Helena paharap at sinimulang halikan. Wala kayong balak mag-lock ng pinto? Nakangising tanong ni Gunner. Natigilan silang dalawa bago naiiritang tinignan ni Helena si Gunner. Ikaw ba? Wala ka bang balak kumatok? Kailangan ba? Si Amir ba kumakatok muna bago ipasok sa'yo? Umalis ka na muna, Helena. Magtitext na lamang ako kung kailangan kita. Utos niya bago masamang binalingan si Gunner. Totoo ngang bangungot dala mo. Kaya pala trauma si Dawson sa'yo eh. Daig mo pa chismosa sa kanto. Inis na sabi niya sa kapatid. Anong ginagawa mo dito? Napaismik si Gunner. Inaalam ko lang kung kailangan mo ba yung tulong ko. Sa ngayon kasi mahal na ang presyo. Hindi tulad ni Dawson na for free lang. Tigilan mo ko, Gunner. Hindi ako tulad ni Ace na handang magbayad para sa isang babae. I don't do that. Babae ang lumalapit sa akin, bro. Dami ko nung nasaksihang nagsabi niyan. Pangatlo ka na. And please lang, kung iiyak ka rin sa huli, tigilan mo yung pagsasalita ng tapos. Ewan ko sa'yo, lumayas ka na nga. Taboy niya kay Gunner bago nag-focus sa trabaho. May dinner pala mamaya, sasama ka ba? Sa tingin ko, pamamanhi ka ng matatawag yun. Gusto mong sumama ako? Kung gusto mo lang naman, kibit balikat na sagot ni Amir sa kapatid niya. May mga ginagawa na ako kaya nagiging busy ako. And also, naghahanap akong kasambahay na maaaring maiwan sa bahay ko. Madalas na akong wala, so yeah, I need one. Baka sakaling may alam ka, just let me know, Amir. Sige, susubukan ko magpahanap sa sekretary ko. Sasabihan na lamang kita. Tumango ito at palabas na sana nang magsalita si Amir. Di ka na ba namin madalas makikita? Sa tono kasi nito, tila ito'y nagpapaalam. Kapag kailangan niyo ako, darating naman ako. Tanging sagot ni Gunner bago lumabas na. Sa kanilang magkakapatid, si Gunner ang hirap na hirap silang basahin. Pinapakita nito ang pagiging chismosa side nito, pagiging baliw. Ngunit sa loob nito, tila marami itong itinatago. Dahil kapatid niya ito, hindi niya maiwasang mag-alala. Ngunit tama naman si Ace, malaki na sila para pasakitin pa yung ulo ng kanilang mga magulang. Mas mabuting kinikimkim na lang nila at nilulutas ng sarili nila. Iwinaksi na ni Amir sa isipan niya si Gunner. Napansin niyang hapon na, kaya naman nagayak na siya upang umuwi na. Alas 7 sila nakatakdang pumunta kila Sol. May oras pa naman siyang mag-ayos kaya hindi niya kailangan magbadali. San, kamusta naman ang araw mo? Tanong ng kanyang ina na sumalubong sa kanya. Normal day, ayos naman. Magbihis ka na't pupunta na rin tayo. Nasabihan mo ba yung mga kapatid mo na mamamanhi ka na tayo? Hindi, si Gunner lang. Alam naman nilang fixed marriage lang ang ganap kaya wala silang balak na makipagplastikan. Pabayaan mo na nga sila. Basta anak, please be respectful kay Sol. Alam mo anak, mabait naman siya't maganda. Baka sa katagalan ay may pag-asang magka-developan kayo. Natawa si Amir sa sinabi ng kanyang ina. Not gonna happen, ma'am. Papalit lang po ako. Paalam niya bago dumiretso sa kanyang silid. Nakapangalumbaba si Sol habang panay ang buntong hininga. Kanina pa siya humihiling na sana hindi sumipot at umayaw si Amir. Hanggat hindi ito dumarating, hindi siya mawawala ng pag-asa. Sol, anak, kanina ka pa dyan. Pumasok ka na dito, mahamog na. Opo mami, 1 minuto pa po. Sagot niya bago nagpatuloy na tumanaw sa labas. Ngunit ang pag-asang natitira sa kanya, bigla na lamang nawala dahil sa pagtigil ng kotse sa kanilang gate. Ang una niyang nasilayan ay ang gwapong si Amir. Nagtama ang kanilang paningin ngunit nauna siyang umiwas. Agad siyang pumasok sa loob nila upang hindi abutan ng mga ito sa labas. Umayos ka anak, erespeto mo sila lalo na ang magiging asawa mo. Bilin ng kanyang ama na seryoso. Ano pa nga bang magagawa ko? Ito na lamang ang naitanong ni Sol sa kanyang isipan.
Magandang gabi Mr. and Mrs. Ramirez. Ito ang bati ng magulang ni Amir. Napangiti naman si Sol sa mga ito. Magandang gabi naman Mr. and Mrs. Cervantes. Ito nga pala yung anak kong bunso, si Soledad. Ngunit mas nakasanay na namin ng Sol. Pakilala ng ama niya sa kanya. Magandang gabi po. Bati niya sa mag-asawa, ngunit hindi niya matapunan ng tingin si Amir. Ito naman ang anak kong si Amir, pang-apat kong anak. Pakilala naman ng ama nito. Makipagkamay ka kay Sol, iho, at sa kanya ka na tumabi. Oo nga, magkatabi na kayo sa upuan. Sang-ayon naman ng ama ni Sol. Hindi sila kumibo parehas, ngunit alam nila at ramdam nila sa isa't isa na ayaw nila ang bagay na ito. Nakausap ko na si Sol tungkol sa kasal at wala namang problema. Ganoon din naman kami kay Amir. Ang mga ama nila ang nag-uusap habang sila namang dalawa ay walang masabi. Napapansin ni Sol ang pag-irap ni Amir sa kanya. Ngunit hindi kasi siya yung tipo ng tao na gumaganti. Kaya naman, hinayaan na lamang niya itong mamuti ang mata kakairap. Pwede ko po bang makausap si Sol? Napaawang ang labi ni Sol sa sinabi ni Amir. May mga gusto lang po akong maitanong. Pwede naman wag lang kayong lalayo. Bilin ng ina ni Sol na ikinatango ni Amir bago siya sinenyas ang sumunod. Walang salita naman siyang sumunod. Sa labas kung saan siya nakatambay, doon nagtungo si Amir. Napakakupad mo naman. Napapalatak pa ito. Sandali lang naman. Mahinahon niyang sagot. Ano bang nais mong itanong? Kung alam mo na ba ang lahat, alam mo naman sigurong fixed marriage lang to, diba? Hindi naman siya tanga para hindi malaman yun. Alam ko yun. Isa akong doktor at kaya kong buhayin yung sarili ko na hindi umaasa sa'yo. Kaya wag kang mag-alala. Hindi pera ang gusto ko. Wala akong choice kundi sumunod sa aking mga magulang. Ngunit kung sakaling may pagkakataon ako, hindi ako magdadalawang isip na tumanggi at umalis. Wala naman akong balak magpakaasawa sa'yo. Kasal lang tayo sa papel. All I need is to marry you upang hindi mawala sa akin ang company. Kaya naman wag ka nang aasa na itrato kitang asawa. Hindi mangyayari yung pagiging sweet and caring na hinahanap mo sa magiging asawa mo. Makasingit lang, no? Kahit na hindi nagtataray si Sol, ay natututo siya dahil sa inaasta ni Amir. Hindi naman porket gwapo ka, ikaw na yung ideal type ko. Sino ka ba? Cervantes ka nga. Surname lang ang sikat sa'yo. Kung hindi ka Cervantes, wala ka rin. Ako kaya ko yung sarili ko. Pinagbigyan ko lang yung parents ko dahil pinalaki nila akong sumusunod sa kanila. Unahan na kita. Wala akong balak na pagsilbihan ka. Hindi mo ko maaaring maging alila at irerespeto mo yung kasal natin kahit pa sa papel lang yan. Hindi nakakibo si Amir sa kanyang sinabi. Sa tingin ni Sol, malinaw na sa binata ang nais niyang ipahiwatig. Napailing si Amir. Napakatapang niya. Ito ang naisambit niya sa isipan habang paalis na sa bahay ni Sol. Hindi naging maganda ang unang interaksyon nila at tila nais pa siya nitong manduhan sa mga nais niyang gawin. Kamusta naman ang pag-uusap niyong dalawa? Curious na tanong ng kanyang ina. Maayos naman po. Pagsisinungaling niya. Alam mo iho, mabuting bata si Sol. Panatag kami kung siya ang magiging kasama mo hanggang sa... Hindi na pinatapos ni Amir ang kanyang ina. I'm fine, ma'am. May kasama man o wala. Sa huli para ka ring sidoso na kakainin ng mga sinasabi mo. Sabat ng kanyang ama na natatawa pa. Napairap na lamang siya. Lumipas ang 3 araw. Natuloy ang nakatakdang kasal nila. Kasalukuyang nag-aasikaso ang magulang ni Amir habang siya naman naghihintay sa dalagang si Sol. Present naman sa wedding niya ang mga kapatid niya liban kay Gunner. Kinakabahan ka ba? Natatawang tanong ni Dawson. Anong feeling? Hindi ako kinakabahan. Napairap siya. Tantanan mo nga ako, Dawson. Alam mo mas masarap kung nagmamahalan talaga kayo eh. Sabi kong tigilan mo ko. Okay. Napahalakak ito. Balik na ako sa pwesto ko doon. Baka mag-start na. Tumango naman siya. Ilang minuto pa siyang naghintay. Ngunit nakukutuban talaga niyang may bulilyaso. Wala pang update kung magsisimula na at hindi pa rin niya nakikita si Sol. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Gunner. Sinabi nitong palabas na si Sol upang tumakas. Kaya naman, mabilis siyang lumabas upang ito'y habulin. San ka pupunta? Walang makakasira sa plano ko, Sol. Hinawakan niya ito sa braso. Bitawan mo ko, ayoko magpakasal sa'yo. Ayoko rin naman pero no choice ako. Hindi ka pwedeng umatras. Itinaya ko ang kumpanya dito. Hindi pwedeng mawala sa akin yun. Kumpanya lang ba mahalaga sa'yo? Paano naman ako? Paano ang mga gusto ko? Sino bang nagsabing pipigilan kita sa gusto mo? Hindi kita sasakalin.
Walang mangyayaring ganoon kaya bumalik ka na doon at magsisimula na. No, bumalik ka Sol. Seryosong utos ni Amir bago hinila si Sol. Sige na, ito na ang kapalaran natin na dapat nating tanggapin. Once na ayos na ang lahat, ako mismo ang magsasabi kung kailan tayo maaaring mag-file ng annulment. Ipangako mo muna na mag-a-annul tayo. Ipinapangako ko. Walang emosyong sagot niya. Napabuntong hininga muna si Sol bago tumango sa kanya. Bumalik na ito kaya naman nakahinga na siya ng maluwag. Napangisi siya kay Gunner na talagang maasahan pala. Daig pa nito ang CCTV kaya naman nabibilib na lamang siya. Paniguradong sinabi nitong hindi ito makakapunta pero pinagmamasdan lang sila nito. Mysterious man ang kapatid niyang si Gunner ay nakikinata niyang pagdating sa kanila, hindi ito nawawala. Natuloy ang kasal nila ni Sol. Matapos lang ang seremony, binigyan silang 2 araw ng kanilang mga magulang upang mag-honeymoon. Tumanggi silang parehas, ngunit mapilit ang mga ito, kaya ito sila ngayon, imbis na magpahinga, dumiretso sila sa biyahe patungo sa Palawan. Tahimik lang si Sol. Wala siyang nais sabihin, ngunit nais niyang tadyakan at murahin si Amir. Balak na sana niyang tumakas kanina kung hindi lang ito sumulpot upang siya'y pigilan. Tuluyan na nga siyang natali at ngayon ay honeymoon pa nila. Ngunit sinisigurado ni Sol na walang mangyayari. Kung maaari nga lang na ikandado niya ang kanyang pechay, ginawa na niya. Gustong magpahinga ni Sol agad nang makarating sila. Wala na nga siyang lakas upang makapagpalit kaya dumiretso na siya sa kama. Di ka man lang ba maghihilamos? I'm so tired. Inaantok na sagot niya bago ipinikit ang kanyang mga mata. Honeymoon natin. Nakalimutan mo na ba? Nabuhay pati yung ugat ni Sol. Gumapang ang kabas sa kanyang katawan dahilan para mawala ang kanyang antok. Shut up! At sinong nagsabing ibibigay ko yung sarili ko sa'yo? Mag-asawa lang tayo sa papel. Madiing wika niya rito. Magtatabi tayo sa kama para lang matulog at hindi para tusukin mo ko na para lang akong kwek-kwek. Pagak na tumawa si Amir sa mga sinabi niya. Ang playboy na to. Inis na sigaw ni Sol sa kanyang isipan. Kasal lang tayo pero wala akong obligasyon na pasiyahin yung gabi mo, Mr. Playboy. Ako, Mr. Playboy? Natawa ito. Okay, fine. Wala namang wawala sa akin. Sooner or later, isisigaw mo pa rin yung pangalan ko gaya ng ibang mga babaeng nagkakandara pa sa akin. Feeling mo kasi palaging makukuha mo yung lahat. Kasi nga, Cervantes ka nga naman. Inirapan ito ni Sol. Alam mo, hindi ko ugali makipag-away pero dahil sa'yo, lumalabas yung ganitong side ko na hanggat maaari. Ayaw ko sanang ipakita pa. Kaya lang, ikaw kasi yung tipo ng tao na sobrang nakakainis at napakahirap umintindi. Kung hinayaan mo na lang kasi akong tumakas that night, edi sana wala tayo sa sitwasyong to. At sana, wala na yung kumpanya sa akin. Do you think papayag ako? No. Kahit pa lumuhod ka sa harapan o lumuha ka ng dugo, hindi ako tatakas tulad mo. At bakit naman kasi ako luluha sa'yo? Hindi rin naman yun mangyayari. Let's clear things out. Misis mo lang ako sa pamilya natin o sa mga nakakaalam, pero hindi mo ko misis sa bahay, sa trabaho ko at sa mga kaibigan ko. Walang pagsisiping, walang pakialamanan sa kinikitang kaibigan o sa oras ng uwi, pero walang mangbabastos sa isa't isa. Legal ang kasal natin. Kailangan pa rin natin itong igalang cause we both agree with that. Do you understand? Ayaw na ayaw ko may babae sa bahay. Mang babae ka sa ibang lugar, wag lang dadalhin sa pamamahay. I'm tired, Sol. Nakakatamad makinig sa'yo. Walang emosyong sagot ni Amir sa kanya bago ito humiga na. Good night. Good night. Mahinahon, ngunit inis na sabi niya bago humiga na rin. Hindi siya nakadikit kay Amir at hindi rin malalim ang tulog niya upang kapag may kamay na biglang lumikot ay makakagalaw agad siya. Kinabukasan ay si Amir agad ang unang nagising. Napasulyap siya kay Sol at natawa dahil todo layo ito sa kanya. Ngunit ngayon, nakadantay ang paa nito sa kanya at nakanganga itong matulog. Bumangon na siya ng madahan upang hindi ito magising. Ngunit nagising pa rin ito at agad na lumayo sa kanya sa pag-aakala nitong may ginawa siya. Napaka mapagsamantala mo. Ha? Kunot ang noo niya. Anong ginawa mo sa akin? Hinupuan mo ba ako? Alam mo, napaka-uwi mong doktor. Go, check yourself, baka nabawasan. Inis na sabi ni Amir habang naiiling bago lumabas sa silid. Mas marami pa ang naging bangayan nila kumpara sa pagiging magkaayos. Tahimik lang naman sila kapag tulog at kapag kakain, but after that, kahit maliit at napakababaw na bagay, pinag-aawayan nila. Kaya ang 2 days honeymoon nila
Walang kwenta, mas lalo lang na-stress si Sol. Sa ngayon, kasalukuyan na silang nakabalik sa bahay ni Amir, na bahay na rin niya. Lahat ng pag-aari ni Amir ay pag-aari na rin niya. Ngunit ang mga katawan nila, hindi pwedeng pakailaman ng isa't isa. Papasok na ako, baka mag-straight ako sa work. Hindi ako makakauwi. Si Sol ang bumasag sa katahimikan. Kasalukuyang nag-aalmusal si Amir na siya ang nag-prepare. Ngunit si Sol, hindi talaga ugali ang nagbe-breakfast. Huwag mong ugaliin yan, baka biglang malaman nila. Isipin pa pinahirapan at pinupush kitang wag nang umuwi. Alam ko yung ginagawa ko at kung may balak kang mag-dinner dito, nagluto na ako hanggang pang mamaya. Initin mo na lamang. Bilin pa ni Sol bago lumabas na. May sarili siyang ginagamit na sasakyan, kaya naman hindi niya kailangang umasa kay Amir. Gustong simulan ni Sol na positive ang araw, kaya naman nakangiti siyang pumasok sa hospital. Agad niyang nakita si Enzo na mukhang hinihintay siya. Malamang nagtataka ito dahil sa naging 2 days leave niya. Ang idinahilan na lamang niya ay may pinuntahan silang magpapamilya. Good morning, Miss Pretty. Kamusta naman ang 2 days vacation mo? Mas lalo lang ako naging stress. Mas gusto ko palang naka-duty. Kasi nakikita mo yung gwapong si Enzo. Pambobola nito na ikinangiti niya. Oo naman, mas better na ikaw yung nakikita ko. Kesa naman, natigilan siya dahil kamuntik pa siyang madulas. Mas gusto kong nakikita ka kasi marami tayong napag-uusapan. Sasama ka ba ulit sa volunteers? Papunta sa Leyte? Sasama kasi ako. Kailan ba ako hindi sumama? Natatawang tanong ni Enzo. Ayos pala, may mga nurses tayong sasama. Isa kasi itong hospital natin na nag-volunteer na magpadala ng mga doctors and nurses doon para ma-check na rin yung mga walang kakayahan na magpunta pa sa bayan o dito sa Manila. Paliwanag ni Sol. Napakabait mo talaga, Sol. Paniguradong may pa-scholarship ka na naman sa mga bata doon. Ibang klase ka talaga. Super doc. Nag-thumbs up pa si Enzo. Hindi naman. Gusto ko lang kasi na hindi sila mapagkaitan ng edukasyon. Salamat sa pag-sponsor mo din, Enzo. Sobrang big help. Wala yun. Malakas ka sa akin, Miss Pretty. At alam mong gusto ko rin itong ginagawa natin. We are doctors. Trabaho nating maging healthy ang mga tao. At kung may kakayahan tayo, nais ko din itong ginagawa nating pagbibigay ng scholarship. Kaya nga si Enzo talaga yung ideal man ni Sol. Napakabait at bonus na lang ang pagiging magandang lalaki. Kahit kasi mayaman si Enzo, humble lang ito dahilan para mapahanga siya. Sige, mag-rounds na ako. Paalam niya kay Enzo na tinanguan naman ito. Lunch nga pala, don't forget. Pahabol pa nito na tinanguan lamang niya. Kung ganito lang sana ang napangasawa niya, hindi siya tataka sa wedding. Siya pa ang magpo-propose. Amir was not happy. Stress siya sa 2 days vacation kasama ang misis niyang napaka-OA at hindi nga pala sigaw, ngunit halata naman na gusto siyang maging under. Dapat nasa trabaho ka. Why are you here, bro? Pupunta din ako doon. Wala pa lang akong gana. Lutang pa yung isipan ko. Natawa si Dawson. Why, bro? Because of Sol? Alam mo, kinukwento sa akin ni Geraldine na gusto niya si Sol. Mukha daw kasing humble at mabait na tao. Na-sense agad niya. Well, she's wrong. Hindi ko gusto yung ugali ng babaeng yun. Akala mo naman kung sinong makapagsalita. Hindi daw ibibigay yung sarili sa akin. At sino bang nagsabing gusto ko siyang galawin? We, ikaw? Tatanggi sa babae? Si Helena nga pinagtsatsagaan mo. Natawa si Dawson. Ang sabihin mo, hindi ka lang nakaisa sa honeymoon nyo. Weak ka pala eh. Anong gusto mo? Igaya mo ko sa'yo. Pwersahin ko. Well, she's my wife now. Worth it lahat, Amir. No thanks. I'm fine being single. Sakit lang sa ulo ang babae. Look at Helena, sobrang lintang makadikit sa akin. Kapag nakahanap akong mas better next month, tigil ko na yung pakikipagkita sa babaeng yun. Careful, bro. Baka naman magkasakit ka sa ginagawa mo. Isa-isa lang, bro. Tsaka may asawa ka naman na. Maaari kayong gumawa siya ng rules na hindi namin maaaring gawin yun. Sa isang Cervantes, hindi yata uso ang salitang yan. Sooner or later, bubuka din yan kapag nakuha mo yung kiliti. At isa pa, babae yan. May pagkakataon na magbibigay ng motibo. Pwera na lang kung ikaw ang bumigay. Kasi nga siya kamo yung luluhod at hindi ikaw, diba? Pangaasar pa sa kanya ni Dawson. Pupusta ko properties ko sa Bulacan. Hindi ako luluhod sa babaeng yun, Dawson. Madali akong kausap, Amir. Deal yan. Anong pusta mo? Sa'yo na si Dorotea. Sira ulo. Natawa din si Amir. No, just kidding. Sige, ito. Sa'yo na 5 sports car ko tapos 5 milyon pa. All in bet yan, Amir. Sure ka?
Napakalaki niyan para sa isang bet na hindi naman mangyayari. Trust me bro, pinagdaanan ko na yan. Umiling na lamang siya bago nakipag-deal. Ilang minuto pa, nagpaalam na siya. Wala siyang balak umuwi sa bahay dahil sa office na rin siya magstay. Tulad ni Sol, bukas na ang uwi niya. Pagod si Sol na bumaba ng kotse. Inaantok siya dahil sa magdamag na duty niya. Isama pa yung maghapon na ipinasok niya. Inabutan naman niya si Amir na nakauwi na. Dumiretso siya sa kusina upang uminom ng tubig. Kagabi ka pa? Tanong niya rito. Kakauwi ko lang. Kumain ka na, nagluto na ako. Nga pala, baka 3 araw akong wala dahil nag-volunteer akong pupunta sa Leyte. Leyte? Malayo yun ah. Pero ano namang pakailam ko, tatay mo ba ako para magpaalam ka? Hindi, pero para alam mo lang. Sino bang mga kasama mo dun? Tanong ni Amir. Bakit mo kailangang alamin? Tatay ba kita? Balik ni Sol na ikinairap ni Amir. Hindi naman sa curious si Amir pero kailangan pa rin naman niyang malaman dahil kung may nangyari, may clue siya. Mamaya biglang hindi makauwi ang dalaga, malintikan pa siya sa magulang nito. Bahala ka sa buhay mo, Sol. Syempre, alangan namang ipaubaya ko sa iyo yung buhay ko, di ba? Pamimiloso pa nito. Siguro kaya ayaw mong sabihin kasi nandun yung lalaki mo. Natawa pa si Amir. Well, I don't care about that. Just make sure na hindi ka itatanan nun kasi ako malilintikan sa magulang ko at magulang mo. Ngumiti si Sol. Yes, kasama ko yung man of my dreams ko. Nandito ako, Sol, hindi ako sasama. Ano bang pinagsasasabi mo? Natawa pa si Amir bago na pailing-iling. Ano rin bang pinagsasasabi mo? Sino bang nagsabi na ikaw ang man of dreams ko? Si Enzo lang naman yung tinutukoy ko at ikaw? Pinaningkitan siya nito. Ikaw ang bangungot ko. Sumimangot si Amir. Well, ganyan naman talaga pag demanding ang babae. Hindi kita masisi, Sol, pero sinasabi ko na sa'yo para naman hindi ka na mahiya sa akin. We can rearrange the rules. Pwede mo kong kalabitin. Disgusting, yamot na sabi nito bago padabog na nagtungo sa hagdan paakyat sa silid nila. Natawa naman si Amir dahil sa asar-talong si Sol. Buwisit na lalaking yun, akala niya kung sino siya. Bakit feeling niya gusto ko siya o yung katawan niya? Ew, disgusting creature. Ano ba tong ipinakasal ni mami at daddy sa akin? Napakababaero't feelingero. Todo reklamo si Sol sa silid habang inis na nakahiga at nakatitig sa kisame. Pagod na siya, tantok na, kaya naman ikinalma niya ang kanyang sarilit na tulog. Bukas na bukas ay aalis na sila, kaya naman mamayang gabi na lamang siya magagayak ng gamit niya for 3 days. Malayo ang Leyte at mukhang mahihirapan sa signal dahil sa mapuno ang parting pupuntahan nila. Naganda na rin naman siya ng power bank sa mga ganitong sitwasyon dahil nga suki na siya sa pagboboluntaryo ay nakaredy na si Sol. Nagising si Sol bandang 7:00. Nakabawi na nga rin siya ng tulog. Naisipan niyang magpahinga muna 1 oras bago maligo and after niyang maligo, bumaba siya sa kusina upang tumingin ng maaaring makain. Hindi niya nakita si Amir kaya naman napakibit-balikat na lang siya. Mukhang may pinuntahan to. Nakakita naman siya ng maaaring initin na pagkain kaya habang nagiinit, nag-prepare na siya ng plate. Pinatay niya na ang stove at bago pa man din niya maisalin sa plate, nakarinig siya ng tawanan sa sala. Nakita niya si Amir na may kasamang babae. Nakapalupot ito sa braso ni Amir habang papasok ang dalawa. Napataas ang kilay niya at pumamewang. Amir, ano bang usapan natin? What? Natatawa ito. Parehas na kayo namang dalawa, ngunit sa palagay naman ni Sol, hindi pa nga ito mga lasing. We have rules, Amir. Maging tao kang kausap. Naiiritang sabi ni Sol bago sinulyapan ang babae. Girl, sa papel lang kayo kasal kaya manahimik ka sa drama mo. And by the way, my name is Helena. I'm not talking to you, Helena. Seryosong sagot niya. Amir, may karapatan ako magbawal lalo na at harap-harapan mo kung binabastos. Bakit ba napaka-arte mo, Sol? Wala akong ginagawa sa'yo kaya wag mong pakailaman na ng akin. Sabi ko pwede kang mangbabae sa labas. Pero yung pinapasok mo sa bahay na to, shame on you. Naluluha si Sol. Anong iniiyak mo, te? Pabida ka. Napaka-arte mo. Doktor ka't hindi artista. Masama ang loob ni Sol na tinalikuran ng dalawa at inayos ang hinahanda niyang pagkain. Ayaw na niyang makipag-argue. Hindi niya ugaling maging palengkera. Helena, just get out. Nawala sa mood si Amir nang makitang lumuluha si Sol. Kahit paano naman, ayaw niyang makita ang umiiyak sa pamamahay niya.
Iniisip rin niya na baka magsumbong ito. Why? Alam mo, hindi mo naman dapat pinansin yung babaeng yun. Such a baby, napakaiyakin. Naiirita si Helena. Let's continue what we're doing, babe. Mapang-akit pa nitong sabi bago siya halikan nang pigilan mismo niya si Helena. Nawala na ako sa mood. Mas mabuting sa susunod na araw na lang. Umuwi ka na at gusto ko nang magpahinga. Utos niya sa dalaga na mas ikinainis nito. Wisit kasing babaeng yun Panira ng moment. Wala ba siyang magawa sa buhay at tayo yung pinupuna niya? Padabog na lumabas si Helena. Pinagpatuloy ni Sol ang kanyang pagkain. Kanina patuyo ang kanyang luha. Hindi naman dapat siya umiiyak. Ngunit sa inis, hindi niya mapigilan. Naiiyak siya sa inis, hindi dahil sa may babaeng asawa niya. Happy? I think yes. You're a happy wife now, Sol. Sarcastic ang sabi ni Helena na pinuntahan pa talaga siya sa kusina imbis na umalis na. Please, wala akong problema sa'yo. Si Amir ang kausap ko at hindi ikaw. Wala akong balak makipagbangayan, Helena. Mahinahong paliwanag ni Sol. Just close the door when you leave. Look how desperate you are, Sol. Tinignan siya ni Helena mula ulo hanggang paa. Nakakatawa ka. Panlaban mo kay Amir ang pagiging crying baby mo. Ano, magsusumbong ka sa parents mo? You should look at yourself, Helena. Makikita mo sa ating dalawa kung sino ang desperada. Sa ibang bagay ako desperada at hindi yun para kay Amir. Always keep that in your empty brain. You're a model, Helena. Be a role model at hindi para maging kabit at palingkera lang. Hindi mahalaga kung anong sitwasyon namin. Alam mong kasal kami at kahit saan patignan o baliktarin mo man ang panty mo, may asawang tao ang kinakalantari mo. Mahiya ka naman na tinatapakan mo ang pamamahay namin. Sana na kontento ka na lang na nasa labas kayo kasi hanggang dun ka lang naman. Mahinahon pa rin ang pag-handle ni Sol kay Helena. You should go, Helena. Ako ang nahiya para sa'yo. And good luck sa karir mo. Sana hindi maapektuhan ng pagiging kabit mo ang pagmumodelo mo. Wala kang pakialam sa gusto ko, Sol. Wala nga, sinasabi ko lang. Kung iniisip mong magiging api-apihan ako dito, no, you're wrong. I'm his wife at may karapatan akong bawalan kang makiapid sa asawa ko, lalo na at nasa pamamahay ko kayo. Mas magiging madali para sa ating lahat kung hindi kayo tutungtong sa bahay. Hindi mo ko mapipigilan, Sol. Nakangisi si Helena. You think hindi ko kaya? Nilapitan nito ni Sol. Marami akong alam na pwedeng pumuksa sa lintang tumatapak sa pamamahay ko. Kaya para mapadali mo siyang landiin, huwag kang tumapak sa pamamahay namin. Asa ka? Inismikan siya ni Helena bago tinalikuran. Tama nga yung hinala ko. Napaka-unprofessional mo pala talaga. Sige, ako na lang mag-a-adjust, Helena. Good luck. Itodo mo yung kapit kasi baka bukas makalawa. Ako na ang kinakapitan ni Amir. Pangasar ni Sol kaya inis na lumabas si Helena. Hindi sila nag-uusap ni Amir at wala din siyang balak magpaalam. Kaya naman maaga siyang nagpasundo kay Enzo. Wala naman tanong si Enzo kung bakit iba na ang bahay niya. Wala pa itong napapansin kaya naman tahimik lang sila sa kotse at nagpapatugtog ng mga songs ni Taylor Swift. Hindi sila sumakay sa service ng hospital. Hindi na rin naman nagdala pa si Sol ng sasakyan niya dahil napag-usapan na lamang nila ni Enzo na isang sasakyan na nga lang sila. So, how's your sleep? Maayos ba ang tulog mo, Miss Pretty? Napangiti si Sol. Kapag si Enzo talaga nakakausap niya, hindi maaaring hindi siya napapangiti. Maayos naman, pinilit kong matulog ng maaga kasi maaga rin ang biyahe natin. Maaari kang matulog habang nasa biyahe tayo. Wala kang kakwentuhan, baka antukin ka. Natatawang sagot niya. So nagpaalam ka ba sa mamo na nag-volunteer ka na naman? Yeah, how about you? Napailing si Sol. I forgot to tell them pero mag-iiwan na lamang ako ng mensahe. Hey, bakit naman hindi ka nagsabi? Sol, dapat nagpaalam ka. Late ang pupuntahan natin. Malayo at 3 araw tayo dun. Don't worry, nag-iwan ako ng mensahe. Here's the proof, para naman hindi ka na mag-alala na kinalimutan kong magpaalam. Natatawa niyang sabi. Samantalang si Amir naman, gumising na wala na si Sol. Napataas ang kanyang kilay at ito'y hinagilap. Nandito naman ang sasakyan nito kaya nagtataka siya kung bakit napakaaga nitong umalis. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang biyanang babae just to make sure na hindi ito nagsumbong. Hello, Iho? Napatawag ka? Ma'am, itatanong ko lang po sana kung nandyan si Sol. Si Sol? Iho, hindi mo ba nakausap? Hindi ba nagsabi na pupunta siyang late? Kakaalis lang nila kaninang madaling araw ah. Ang batang yun talaga, hindi man lang nagpaalam sa asawa.
Akala ko po kasi next day pa. Nagsabi naman na siya na 3 days nga daw po siya sa Leyte. Kaya lang, hindi po siya nagsabi nga alis na siya. Hindi naman na mahalaga kay Amir yun. Ang mahalaga sa kanya, hindi ito nagsumbong sa parents nito. At isa pa, malamang masama ang loob nito sa kanya. Kaya hindi ito nagsabi na alis na. Binabana ni Amir ang tawag at napangiti. Ngayon 3 days siyang malaya at maaaring gawin lahat dito sa bahay. Kahit pa magdamag sila ni Helena ay walang sisita sa kanila. Kaya pabor din siya na wala ito. Ilang minuto pa lang na nakaupo siya, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Sol. Sinabi nitong napakakapal ng mukha niyang sabihin sa ina nitong hindi siya nagpaalam. Natawa siya bago tinawagan ito. Sinabi ko na hindi ka nagpaalam ngayong umaga, kaya bakit ka nagkagalit? Bungad niya kay Sol. Alam mo, buwisit ka. Bumubulong lang ito kaya napapakunot ang noo niya. Bakit pabulong ang sagot mo? Sol, who's that? Napataas ang kilay ni Amir nang marinig ang boses ng lalaki. Wala, kapitbahay ko lang. Nakisuyo ko na pakitignan yung bahay. Baka pagpartihan ng mga impakto. Sagot ni Sol kaya nag-igting sa galit ang panga ni Amir. Kapitbahay? Pagak na tumawa si Amir. Balak pa lang sana niya magsalita, ngunit binabana ni Sol ang tawag. Buwisit ka, Sol. Hello, babaeng to. Sumasakit ang sentido ni Amir. Bakit sino ba yung lalaking yun at pinagtakpan ni Sol kung sino siya? Naiiling pa si Amir na tinawagan si Gunner. May ipapagawa ko. Hindi pa rin umuho pa ang inis ni Amir. Ano na naman ba? I'm busy, Amir. I'm willing to pay, Gunner, kaya wag ka na madaming kuda dyan. Natawa si Gunner sa kabilang linya. Is this about Sol? Man, are you in love? No way. Nainis ako kasi pinagtatakpan niya ako sa kasama niyang lalaki. Bakit? Sino ba yun? Yun ba yung pinagmamalaki niya? Rant mo ba to tungkol kay Sol? Wala akong balak makinig at makialam. Bahala ka sa buhay mo. Seems like ikaw yung lumalambot kay Sol. Update mo ko kapag gusto mong malaman tungkol sa lalaking kasama niya kung nagsiselos ka na. Ayokong ginagamit mo ko para lang sa wala. Kapag inamin mong interesado ka kay Sol, I help you for free. Wala kang kwentang kausap tulad ni Sol. Pinagpatayan niya ng tawag si Gunner. Sumasakit lamang ang ulo ni Amir. Hindi na lamang niya iisipin ng babaeng yun. Wala naman siyang pakailam kahit sino ang kasama nito. Wala silang pakailam sa isa't isa. Nakakapagod ang biyahe, Miss Pretty, kaya magpahinga ka na. Ikaw din, magpahinga ka na. Kasalukuyan na silang nasa Samar Leyte, isang probinsya na talaga namang maganda. Kaya lang ay kagubatan ng napuntahan nila. Mahirap ang signal. Sige, pahinga na tayo at bukas ay sagsag tayo sa pag-aasikaso sa mga tao. Sagot ni Sol bago pumasok na sa kanyang magiging silid. Kasama niya ang isang nurse sa silid dahil hindi naman kasya kung magtitig-isa silang lahat. Walang signal talaga kahit anong gawin ni Sol. Ginamit na lang niyang pang-ilaw ang phone niya dahil walang kuryente sa natuluyan nila. Kinabukasan, maayos naman ang lahat. Nag-almusal muna ang team nila upang may lakas. Maayos ba ang tulog mo? Oo naman, Doc Enzo. Ikaw ba? Maayos din kasi maayos pala sa'yo eh. Natawa ito. Mamaya mamamasyal kaya tayo? Balak ko nga rin sa dalampasigan. Mukhang maganda mag-picture doon. Isama natin ang iba. Mukhang mas romantic kung tayo lang eh. Ikaw talaga, bolero. Bakit naman ako mag-joke sa'yo? Sa ganda mong yan, huwag ka na magtaka kung may magkakagusto sa'yo. At isa na ako doon. May kilig, ngunit mas lamang ang takot. Nakatali siya kay Amir at sa palagay ni Sol, hindi maiintindihan agad ni Enzo ang sitwasyon nila. Sa ngayon, ayos na sa kanya ang humanga. Tara na, marami ng mga tao. Aya niya upang makaiwas sa kanilang usapan. Tumawa na lamang si Enzo at sumunod na. Maraming tao talaga ang dumating at nakilahok. Ngunit nadudurog talaga ang puso ni Sol para sa mga batang malnourished. Ang mga batang nasa 40 ng edad pataas ay buntis na. Hello, my name is Doktora Soledad Ramirez, pero tawag nila sa akin ay Doktora Sol. Pakilala niya sa mga bata. Hello po, Doktora. Sabay-sabay na bati ng mga ito. Kinuhanan niya ng mga picture sa mga batang napili niyang bigyan ng scholarship. Ngunit hindi lahat ay kaya ni Sol, kaya ganoon na lamang ang lungkot niya. Sana lang ay may mag-sponsor pa sa kanila ni Enzo para mas marami pa silang matulungan. Naging abala si Amir sa kanyang trabaho, ngunit hindi pa rin maalis sa isipan niya ang lalaking kasama ni Sol. Babe, pansin ko kanina ka pa wala sa mood. Nasa opisina niya si Helena at inaya na naman siyang lumabas. Alam mo naman palang wala ako sa mood eh. Bakit nandito ka pa? Bakit ba? Dahil ba kay Sol kaya ka ganyan? Alam mo, hindi na kita maintindihan.
Hindi ito tungkol sa kanya, Helena. So please, shut up. Sinilip ni Amir ang kanyang phone. Gusto lang niyang i-check kung nag-reply na ba si Sol. Pinadalhan niya ito ng mensahe na magparamdam naman kahit paano dahil ilang beses nang nagtatanong yung ina nito kung nakakausap na ba niya si Sol. Wala siyang maisagot dahil pangatlong araw na nito sa Leyte, ngunit wala pa rin itong reply. Gets niyang mahirap ang signal doon, ngunit wala bang ibang paraan para makatawag man lang. Ikaw na lang muna gumala, Helena. May pupuntahan ako. Inayos ni Amir ang kalat na paper sa table bago dinampot ang susi niya at dire-diretsong lumabas. Sinisira ni Sol ang konsentrasyon niya. Kapag may nangyari pang masama sa babaeng yun, siya pa ang masisisi, lalo pa nga't hindi naging maganda ang pag-uusap nila bago ito nagtungo sa Leyte. Dumiretso si Amir sa hospital kung saan nagtatrabaho si Sol. Inalam niya ang lugar at kung may maaari bang tawagan doon upang makausap man lang si Sol. Sir, may tao kami doon na nasa bayan kung saan may signal. Maaari mo silang matawagan upang maipasabi kay Doc ang nais mo. And also, maaari mong matanong sa kanila ang kalagayan ni Doktora. Tumango si Amir bago kinuha ang numero. Nagdadalawang iisip pa siyang tawagan ng numero, ngunit kalaunan, tinawagan rin niya. Hello? This is Amir Cervantes. Maaari ko bang malaman kung anong lagay ni Doktora Ramirez? Sir, sino po sila? Tanong ng nasa kabilang linya. Kapitbahay niya, sagot ni Amir bago mariing napapikit dahil sa mukhang hindi ka panipaniwala. Sir, hindi po kami maaaring magbigay ng impormasyon kung hindi naman po related sa inyo si Doktora. Sorry po, sir. Wait, pigil ni Amir. Asawa niya ako. Private wedding ang nangyari so walang nakakaalam pa. Sir, maayos naman po sila, Doc, at pauwi na po yung team nila. Okay, salamat. Pakisabi na tumawag ako. Makakarating, sir. Binabana ni Amir ang tawag. Nag-text siya sa kanyang biyanang babae na nalaman niya ng maayos naman si Sol. Dumiretso na lamang si Amir sa kapatid niyang si Dawson upang magpalipas ng maghapon. Napadalaw ka na naman. Bungad ni Dawson. Ayaw mo? Well, si Dorothea lang naman yung pinuntahan ko dito at hindi ikaw. Kinarga niya ang kanyang pamangkin. Mag-anak ka na kasi. Kilabutan ka nga, Dawson. Napairap siya rito. May tanong pala ako. Napabuntong hininga muna siya. Hindi naman namin gusto yung isa't isa kaya ayos lang naman na magdala akong babae sa bahay, di ba? You did? Respeto naman, bro. Ano itong narinig ko? Amir, wag kang manhid. Kahit naman wala kayong nararamdaman sa isa't isa, respeto niyo yung kasal niyo. Mag-asawa pa rin kayo kahit saan tignan. Naawa ako kay Sol. She look nice, sweet, and adorable. Hindi niya deserve ang pinapakita mo, Amir. Paliwanag ni Geraldine. May pamangkin ka pa man ding babae. Sa tingin mo ba matutuwa si Dorothea sa ginagawa mo? Sana naman kung magjujugjugan kayo ni Helena, maghotel na lang kayo. Bakit ba bigla siyang nag-guilty sa sinasabi ni Geraldine? Dinala mo si Helena sa bahay niyong mag-asawa? Paniguradong mas matapang pa si Kabit, no? Malamang matapang. Nasabihan mo ba naman na sa papel lang kayo kasal ni Sol? Alam mo, kung ako yung asawa mo, pagsalitaan mo pa lang ako masakit, putol na lahi mo. Pagsabihan mo nga yung asawa mo. Naiiling si Amir at kinakabahan sa sinasabi ni Geraldine sa kanya. Napakatapang talaga nito. Hindi nga ako nagreklamo nung may kasama siyang lalaki. At bakit ka magrereklamo? Hello, iba si Sol at iba ka. Huwag mong ikumpara ang ginagawa nyo. Professional si Sol at parte ng work niya yun. Napakabait niya kasi nagbibigay pa ng scholarship yun. How did you know? Sinabi sa amin ni Gunner. Si Dawson ang sumagot. Ang buwisit na yun kapag sa akin ayaw magsabi. Hindi ka naman daw interesado sa asawa mo kaya ayaw niyang sabihin. Napailing na lamang si Amir. Pauwi na si Sol kasama si Enzo. Nauna na silang magbiyahe dahil 3 araw lang ang naging paalam ni Sol. Sulit ang pagod, kaya naman masaya pa rin silang umuwi. Enzo, ako naman maglilibre sa'yo. Talaga? Hindi ako tatanggi. Basta ikaw may sabi, asahan ko yan, Sol. Oo naman, hindi naman pwedeng ikaw na lang palagi. Siyempre, gusto ko makabawi din. Sabi mo yan, Sol. Natawa siya bago nag-open ng phone. Nasa party naman na sila ng may signal, ngunit sadyang mapuno pa rin. Natanggap niya ang mensaheng pinadala ni Amir. Sa palagay niya matagal na ito, ngayon lamang niya na-receive. Buwisit na lalaking to, feeling niya magsusumbong ako. Ano ko, bata? Inis na napailing si Sol. Sino yan? Siya ba yung kausap mo bago tayo dumating sa Leyte? Curious na tanong ni Enzo. Oo, eto yung kapitbahay ko. Palusot ni Sol. Tumango na lamang si Enzo, ngunit laking gulat nila nang may kalalakihang humarang sa kanila. Itinigil ni Enzo ang sasakyan. Kapwa sila gulat at takot, lalo pa
nang makita nilang may mga itak ang mga ito. "Sir, ano pong kailangan nyo? Pakiusap, huwag niyo po kaming saktan." Si Enzo ang nagsalita. "Kayo yung doktor na pinadala mula sa Manila, di ba? Sumama na lang kayo't walang masasaktan." Sagot ng isang lalaki na mukhang siyang pinuno. "Wala kaming masamang ginagawa at kung tungkol sa pera ay maaari naman namin kayong bigyan na lang. Hindi kailangang..." "Tahimik!" Tumahimik si Sol. Naluluha siyang sinulyapan si Enzo na sinisenyasan siyang sumunod na lamang. "Natatakot ako," bulong niya habang lumuluha. Ngayon, nakasunod sila sa mga lalaking humarang sa kanila. Kahit na nanginginig ang kamay, nagawa ni Sol na palihim na tumawag kay Amir. Kita niyang sinagot nito ang tawag, ngunit hindi siya makapagsalita, kaya naman sinubukan niyang kausapin ang isa sa mga lalaki. "Ano bang kailangan niyo?" "Doktor, tumahimik ka na lang. Walang masasaktan kung tatahimik kayo. Yan ang pinapangako namin." Patuloy sa pag-agos ang luha ni Sol. Sana lang ay naririnig ni Amir ang nangyayari. Sa ngayon, ito na lang ang pinili niyang tawagan. Hindi inaasahan ni Amir ang tawag ni Sol. Akala niya, nagbibiro lang ito. "Call Gunner. May helicopter siya. Maaari ka niyang ihatid doon para mabilis. Ire-report ko na to sa pulis. Kasama sa hostage ang asawa mo, Amir." Si Dawson na ang tumawag kay Gunner, habang si Geraldine nag-aalala rin. "Amir, kawawa naman si Sol. Sinabi na nga ba't may mangyayari eh." Napamura si Amir. "Malilintikan ako sa magulang niya, lalo na kay Dad." "Amir, ano ba? Intindihin mo naman si Sol, hindi dahil sa ikaw ang malalagot, kundi bilang pag-aalala sa asawa mo." "Tama na yan, papunta na si Gunner." Saway ni Dawson, kaya niyakap ang lumuluhang si Geraldine. "Tama na. Napakasama mong lalaki. Puro pansarili ka lang. Nasa panganib siya. Do something, Amir." Sigaw pa ni Geraldine. Makakaligtas siya, Geraldine. Ito lang ang sinabi niya bago pumunta sa maaaring lapagan ng helicopter kahit na bakanting lote. Agad naman siyang sumakay nang ito ay dumating. Nakangisi sa kanya si Gunner. "Kaya kong ipatrabaho to sa tao ko para naman hindi na maaksaya yung oras mo." Malakas ang boses ni Gunner dahil nga ang ingay ng helicopter. Sumenya si Amir na siya na ang kukuha mismo kay Sol, kaya naman mas lumawak ang ngiti ni Gunner. Takot na takot si Sol. May magliligtas pa kaya sa kanila? Kanina, itak lamang ang hawak ng mga ito. Ngayon ay baril na. Walang patid ang luha ni Sol. "Sol, magiging maayos din ang lahat. Mapapansin nila na wala pa tayo, o kaya makikita nila ang kotse natin." "Don't worry, hindi ako papayag na mapahamak ka." The funny thing is, imbis na asawa niyang si Amir ang nagsasabi nito, si Enzo pa ang mas nagmamalasakit sa kanya. Nagpapasalamat si Sol dahil pinapagaan ni Enzo ang nararamdaman niyang takot at kaba. "Sana nga, Enzo." "Tahimik! Napakaiingay!" Sigaw ng isang lalaki sa kanila bago nilapitan nito sa Enzo. "Tumahimik kayo. Naiintindihan mo ba? Walang magre-rescue sa inyong dalawa. Kapag nalaman nilang wala pa kami, magsisimula na silang maghanap." Matapang na sagot ni Sol. "Kapag nalaman ng daddy ko to, magtago na kayo." Dagdag pa niya na tinawanan lamang ng mga ito. Sa isip ni Sol, masayang masaya si Amir dahil kapag namatay siya wala na itong problema. Hindi na siya umaasang darating ito para iligtas siya. Hindi dapat niya inaasahan ng gaya ni Amir. Malamang nakikipaglampungan ito kay Helena. Pagak na tumawa si Sol. "Sol, bakit? Sa tingin ko, matatagalan ng rescue natin. Walang kwentang tao yung natawagan ko." "Sino bang tinawagan mo, Sol?" "Hindi mo ko maiintindihan, Enzo. Magulo yung sitwasyon ko." "Sol, wag kang mawala ng pag-asa. Makakaligtas tayo." Hindi na siya kumibo at muli, umiyak na lamang siya ng tahimik. Bantay sarado sila ng mga armadong lalaki. Malabong makapasok ang sinuman, kaya naman nawawalan na si Sol ng pag-asang makaligtas. Ito na ba ang katapusan ng buhay niya? Hanggang dito na lang ba siya? Nagulat na lamang sila ni Enzo nang biglang may marinig silang ingay. May naiwan sa kanilang bantay na dalawa, kaya malabong makatakas pa rin sila kahit hindi sila nakagapos. Nanlaki ang mata ni Sol nang biglang tumumba ang dalawa sa harapan nila ni Enzo. Nakita niya si Amir na may hawak na panghangpas. "Paano kang..." Naputo lang dapat sasabihin ni Sol nang agad siya nitong nilapitan. "Shut up! Dalian lang natin. Nilito lang ni Gunner ang iba." Napasulyap ito kay Enzo. "Hindi ka baldado kaya tumayo ka na." "Sino ka ba?" Gulat pa rin si Enzo. "Sol, kilala mo ba siya?" "Oo." Tipid na sagot ni Sol bago napangiti.
Akala ko hindi ka darating. Akala ko mabubulok kami dito. Ngunit napasigaw si Sol nang biglang may sumipa kay Amir. No please, maawa kayo sa kanya. Huwag niyong sasaktan ng asawa ko. Asawa? Nagulat si Enzo. Sorry sa pagsisinungaling Enzo. Ipapaliwanag ko lahat pag maayos na. Sa ngayon, hindi nila pwedeng saktan ng lalaking yun dahil kasal kami. Kahit kinaiinisan ko siya, ayoko may nasasaktan. Tumakas ka na Sol. Nahihirapan si Amir at may dugo sa labi nito. Sige na, wag nang tanga-tanga pa. Hayaan mo na ako dito. Ayoko. No. Tama na. Wag niyo nang saktan si Amir. Sigaw nang umiiyak na si Sol. Nagsitakbo ang mga lalaki nang magpaputok si Amir ng baril. Napuruhan si Amir pero malayo naman sa bituka yan. Walang emosyong sabi ni Gunner. Kaya mo bang tumayo? Inalalayan ito ni Sol. Sol, ikaw ba hindi ka ba nasaktan? Nakabawi na si Enzo. Salamat sa pagligtas sa amin. Pasalamat nito kay Gunner. Tumayo na si Amir at inalalayan ito ni Sol. Nagtama ang paningin nito at ni Enzo. Huminto si Amir sa tapat ni Enzo at nagsalita. Ngayon, alam mo nang hindi niya ako kapitbahay. Nahihirapan mong magsalita ay nagyabang pa rin si Amir. Dahil hindi naman maaaring sumakay silang lahat sa helicopter, ay nag-decide si Sol at Amir na imaneho ang kotse ni Enzo habang si Enzo pinasakay ni Amir sa kapatid nito. Alam mo si Enzo, dapat kasama ko dito at ikaw na lang ang sumakay sa kapatid mo. Tignan mo yung itsura mo, puro kasugat. Kaya ko pa naman. Tsaka bakit? Mas gusto mo ba yung Enzo na yun? Ako ang nagligtas sa'yo, Sol. Wala namang nagawa ang isang yun. Inirapan pa siya ni Amir. Madami ako iniwan na gawain para lamang mailigtas ka. Kala mo ba? So nagsisisi ka? Eh di sana pinabayaan mo na ako. Inirapan ito ni Sol. Alam mo, napilitan ka lang naman eh. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Maupo ka na't magmamaneho na ako. Utos niya kay Amir bago pinaandar na ang kotse. Hindi man ako nailigtas ni Enzo gaya ng ginawa niyo ng kapatid mo. Lagi naman siyang nasa tabi ko. Hinahangaan ko si Enzo dahil napakabuti niya. Sinasabi mo bang ako pa ang masama? Ako ang kontrabida sa inyo? Excuse me lang no? Ako yung asawa mo sa papel na itinaya ang buhay ko, mailigtas ka lang. Sinusumbat mo na ngayon. Sana nga talaga hindi mo na lang kami niligtas. Pero sige, salamat Amir. Sa wakas, may nagawa kang mabuti sa akin. Hey, can we stop fighting? Alam mo wala naman akong ibig sabihin. Ang sa akin lang naman sana ay na-appreciate mo yung effort ko. Hindi yung mas pinupuri mo pa si Enzo. Napaiwas ng tingin sa kanya si Amir. Niligtas kita dahil nag-aalala ko. Kahit naman hindi maayos ang sitwasyon natin, naiinis tayo sa isa't isa. Hindi ko hangad ang masaktan ka, Sol. Ang boses ni Amir ay mahinahon. Napabuntong hininga si Sol. Sa palagay nga niya, sobra ang mga nabitawan niyang salita. Pasensya na, pagdating natin sa stopover, i-check ko yung sugat mo. Kaya naman pala nating hindi mag-away. Kaya naman pala nating maging maayos sa isa't isa, Sol. Hindi naman kasi ako nag-uumpisa kundi ikaw. Focus lang si Sol sa pagmamaneho kahit nakikipag-usap. Tungkol nga pala kay Helena, pasensya ka na. Alam kong mali yung nagawa ko. Hindi na mauulit. Tama si Geraldine. Dapat inaalala ko rin yung mararamdaman mo bilang respeto na lang sa kasal natin. Buti naman at nagets mo yung pinupunto ko. Salamat kay Geraldine. Gusto ko mamit ang babaeng tinutukoy mo. Hipag ko siya. Kapag hindi ako busy, gusto ko siyang makilala, pati na mga kapatid mo, bilang pasasalamat na rin lalo na kay Gunner. Tumango na lamang sa kanya si Amir. Nakarating na sila sa bahay. Ang mga sugat na tinamo ni Amir, hindi naman grabe dahil nalapatan na rin naman niya ito ng first aid. Sa ngayon, nagpapahinga silang dalawa. Walang bangayan, ngunit hindi rin naman sila nag-uusap. Parang normal lang ulit, may nagbago nga lang at iyon ay ang hindi nila pag-aaway. Mahinanda kong dinner, sumabay ka na. Alok sa kanya ni Sol. Tumango naman ito at nilapag sa mesa ang cellphone. Ngunit hindi pa ito nakakapagsandok ng kanin. Nagring ang cellphone nito at nakita ni Sol na si Helena ang tumatawag. Mukhang importante, sagutin mo na. Utos pa niya dahil pinipilit na hindi pansinin ni Amir ang tumatawag. It's nothing. Tanging sagot nito bago nagsimulang maglagay ng pagkain sa plato. Ito ang unang beses na hindi pinansin ni Amir si Helena at nagpatuloy sa pagkain na parang walang tumatawag sa kanya. Amir was a playboy. Maaari bang mapalampas nito ang tawag ni Helena? Ito ang ipinagtataka ni Sol sa mga oras na ito. May gagawin ka pa ba? Basag ni Amir sa katahimikang namayani ng ilang minuto. Sa tingin naman niya wala siyang gagawin
Ngunit pumasok sa isipan niya si Enzo. Pinangako pala niyang once na makauwi sila ay ititreat niya itong lunch or dinner. May pupuntahan pala ako, may pinangako ako kay Enzo. Pinanangkitan siya nito ng tingin. Nireject ko yung call ni Helena para makabawi sa ginawa ko at nais ko sanang ipasyal ka. Pero si Enzo yung inuuna mo. Alam mo hindi na kita maintindihan talaga Sol eh. Tumaas ang kilay ni Sol. Excuse me lang Amir ha. Wala akong sinabing gawin mo yan. Kusang loob mo at hindi kita inutusan kaya wag mo kong masumbat-sumbatan dyan. Dapat naman talagang ginagawa mo bilang respeto sa akin yan eh. Katuwiran ni Sol. Ano bang pakailam ko kung lumabas kayo ni Helena? At ano bang pakailam mo kung sumama ako kay Enzo? Wala Amir, wala. Wala kang pakailam sa effort ng mga ginawa ko. Ako ba dapat ang mag-thank you Sol? This is ridiculous. Pagak na tumawa si Amir. Ano nga bang ginagawa ko? Di ko na dapat inaalala ang gaya mo na wala namang pakailam sa in-effort ko. Maging maayos lang tayo na magkasama dito sa bahay. Hindi kumibo si Sol. Gusto mo siguro yung Enzo na yun no? Bakit hindi ka na lang sa kanya nagpakasal? Sana nga siya na lang eh. Kaysa naman sa'yo na palaging galit at walang pagmamalasakit sa akin. Ayan ka na naman sa iyak mo. Palibhasa, nadadala mo ko sa pagiging crying baby mo eh. Helena was right. Nanlaki ang mata ni Sol. How dare you? Sobrang sama ng loob ni Sol. Mas maganda pa nga yatang hindi na lang siya niligtas nito. Mas mabuting naiwan na lamang siya sa mga masasamang yun. Iniisip mong magsusumbong ako sa parents ko? Amir, hindi. Never kong gagawin ang bagay na yun. Kasi pagpapakasal nga sa'yo hindi nila ako pinakinggan. Sa tingin mo papakinggan nila ako kapag nagsumbong ako? At oo, mas gusto ko si Enzo kasi parehas kami ng gusto at naiintindihan niya ako. He's my best friend. At siya rin ang ideal man ko't hindi ikaw nabwisit ka. Padabog na iniligpit ni Sol ang pinagkainan niya kahit hindi pa siya masyadong nakakakain. Sit woman and finish your food. Utos ni Amir sa kanya ngunit hindi niya ito pinakinggan. Sa tingin mo magagawa kong kumain pagkatapos mo kong sabihan ng kung ano-ano? Think Amir, think. Hindi ako robot na sa lahat ng oras kakayanin lahat ng binabato mo. Napakasama mo pa lang talaga. Lumuluha si Sol. Sol, I didn't mean those words. I'm sorry, stop crying. Pangaamo niya sa asawa. Forget about it, sige na, pumunta ka na kay Enzo. Sa tingin mo, makukuha ng sorry lahat? Mariing napapikit si Amir. Magsasalita pa sana siya nang may tumawag kay Sol. Malamang si Enzo ito kaya hindi na siya nagsalita pa. Pasundo na lamang ako sa labas Enzo. Salamat. Binabana ni Sol ang cellphone bago nagpatuloy sa pagliligpit. Hindi mo ba talaga ako kakausapin? Mahinahong tanong niya kay Sol. Mahilena ka, sa kanya ka makipag-usap. Tanging sagot ni Sol bago siya iniwan sa kusina. Sol feel bad for Amir. Mukhang masyado niya yata itong na-ignore. Hindi naman kasi tamang bigla na lang itong nagagalit because of Enzo. Kaibigan niya si Enzo. A cute guy na talaga namang mabait. Never siyang binastos ni Enzo na kahit pa silang dalawa lang ang lumalabas. So bakit tumahimik ka? Wala ka ba sa mood gumala? Alam mo pwede naman na hindi tayo tumuloy. Umiling si Sol. Enzo, hindi mo ba ako tatanungin tungkol sa nangyari? Kung gusto mong ikwento, nandito lang naman ako Sol. Ayoko naman na sa akin magmula. Ayoko maging insensitive o para lang maging chismoso. Paliwanag ni Enzo na nakafocus pa rin sa pagmamaneho. Ihinto mo na lang muna tong kotse tapos ipapaliwanag ko lahat sa'yo. Sinunod naman siya nito. O sige, nakangiti ito habang inaabangan ng sasabihin niya. Enzo, kasi fixed marriage ang nangyari. I know sa panahon ngayon parang napaka-imposible na, but it happened to me. Bahagya siyang umiti bago napabuntong hininga. Kasal kami, legal, kaya nakatali ako sa lalaking yun at ganoon din naman siya sa akin. Parehas kaming hindi pwedeng magpakasal sa iba pero wala kaming pakialam sa ginagawa ng bawat isa araw-araw. May rules lang kami na hindi maaaring magdala ng kung sino sa bahay namin. He did. Hindi niya na ako nirespeto. Pero napag-usapan naman ulit namin yun at sa tingin ko hindi na mauulit. Ngayon medyo mas gumugulo kasi nag-cross the line siya. Pinapakilamanan niya na ako tungkol sa pagsama ko sa'yo kahit na ang purpose lang naman niya ay full access sa company. Sounds like weird to me pero ewan ko ba, minsan naluluha na lang ako sa inis. Gusto mo bang kausapin ko siya? Eto lamang ang naging tanong ni Enzo. Hindi ko kayang malaman na ginaganyan ka niya o maybe nahuhulog na siya sa'yo. Nahuhulog? Natawa si Sol. May Helena na si Amir kaya malabo yun. Helena ay sa model, maganda. Ngunit kinulang sa paninindigan para sa sarili. Ikaw ba? Ano bang tingin mo kay Amir? Napaisip si Sol.
Isa siyang playboy. Yes, I'm living with the playboy. Akala ko nga, totoong nag-alala siya sa akin nung iniligtas niya ako. Natawa pa si Sol. Umaasa ka nag-aalala siya. Wait, parang may meaning ang tanong mo. Enzo, hindi ko gusto ang gaya ni Amir. Masasaktan lang ako sa kanya. At isa pa, paniguradong may katapusan din to kapag nakuha niya na ang lahat ng gusto niya. Sana lang talaga mapanghawakan mo yan. Sol, you know I like you. Kaya kong maghintay sa'yo kahit gaano katagal. Naiintindihan ko yung sitwasyon mo, Sol. Napangiti siya. Pero Enzo, hindi sa ngayon, wala akong balak na magbigay ng sakit ng ulo sa parents ko. Kapag hindi na ako nakatali sa lalaking yun, sana nandyan ka pa rin. Hindi naman ako mawawala, Sol. Ngumiti si Enzo. Kahit anong desisyon mo igagalang ko. Tumango si Sol dito. Wala sa mood si Amir dahil sa nangyaring pagtatalo na naman sa pagitan nila ni Sol. Inabutan niya si Gunner, Cormac at Dawson na nagkakasiyahan. Ang totoo, tinawagan lang siya ng mga ito. Birthday kasi ni Geraldine at simpleng celebration lang ang ginanap ng mag-asawa. Nandito na yung superhero ni Sol. Natatawang sabi ni Cormac, wala ako sa mood, ilugar mo yung biro mo. Walang emosyong sagot niya na ikinatigil ng lahat. Why? Si Gunner talaga ang pinakamatapang sa kanila na kahit sino walang sinasanto. Kung iniisip mong kasama niya si Enzo, you're right, Amir. Natatawa pa si Gunner. Nakuyom ni Amir ang kanyang kamao. Gunner, wag na. Baka imbis sa celebration, maging boxing ring pa tong bahay ko. Saway ni Dawson sa kapatid. What? Sinasabi ko lang naman ah. At ano naman bang pakailam ni Amir kay Sol? Wala naman, di ba? Nakangising bumaling sa kanya si Gunner. Pasensya na pala, napapuruhan kita sa tauhan ko. Gago, ikaw pala may pakana, Gunner. Gulat na gulat si Dawson. Napakagago mo talaga. So bakit mo nga ginawa yun, Gunner? Bumaling siya sa kapatid. Para makita ko kung hindi mo kinakain lahat ng mga sinabi mo. Natatawa talaga ako kapag naaalala ko yung itsura mo nang malaman mong nasa panganib si Sol. You think it's funny? Pinaglalaroan mo kami, Gunner. Una si Dawson tapos ako. Sino susunod mo, si Cormac? Gago, bakit ako? Nananahimik ako dito. Sabat ni Cormac. Alam mo, kung hindi mo kasi ipupush, hindi malalaman agad eh. Tumagay si Gunner. May pustahan daw kay ni Dawson. Sige, sasali ako, Amir. Gago ka? Biro lahat sa'yo. Hindi, Amir. Seryoso ko. Pupusta ko 1 bilyon kung talagang walang mangyayaring something sa inyo. Itatransfer ko sa bank account mo, Amir. Ang laki. Gulat na gulat si Cormac. Wala kayong aasahan sa akin. Naiinis lang ako kasi pinipili pa niya yung Enzo na yun samantalang ako yung nagligtas sa kanya mula sa prank mong nakakagago. Matalimang titig niya kay Gunner. Minom na lang tayo. Putol ni Dawson habang natatawa. Inanyayahan ko si Sol dito, sana pumunta. Sabat ni Geraldine. Hindi pupunta yung isang yun, busy siya kay Enzo. Sagot ni Amir bago tinungga ang isang boteng alak. Salamat sa paghatid, Enzo, at pasensya na sa abala. Wala yun, basta ikaw. Ngumiti si Enzo sa kanya at umalis na. Inimbitahan kasi siya ni Geraldine. Naalala niyang ito yung napag-usapan nila ni Amir. Hindi siya makatanggi dahil nais rin niyang mamit si Geraldine. Nasabi naman itong nandoon din si Amir at nakikipag-inuman sa mga kapatid nito. Ngunit hindi naman yun big deal kay Sol. Kahit naman magkaaway sila, hindi niya idadahilan yun para hindi pumunta. Sol is here. Sinalubong siya ng yakap ni Geraldine. Hello, kamusta ka? Salamat at pumunta ka. Happy birthday, Geraldine. Sorry, wala ako nabiling gift sa'yo. Hindi ko talaga inaasahan na birthday mo at inimbitahan mo ko. Paliwanag niya bago na pasulyap sa magkakapatid. Napako nga sandali ang tingin niya kay Amir na namumula na sa kakainom. Kanina pa ba sila? Pasimpleng tanong niya. Hinila siya ni Geraldine sa kusina. Kanina pa yung nagiinom at nagrarant about kay Enzo. Iniinis nga ng mga kapatid at binibiro tungkol sa'yo. Chika sa kanya ni Geraldine. Tungkol sa amin? Anong tungkol sa amin? Nalilitong tanong niya. Kung may something na daw ba sa inyong dalawa since nagkandara pa si Amir nang iligtas ka sa Leyte. Natutuwa si Geraldine. Walang something sa amin. Palagi niya nga ako inaaway kahit sa maliit na bagay. Nakakasakit si Amir sa totoo lang. Napabuntong hininga si Sol. At wala ding nangyayari sa amin, Geraldine. Pasensya na pero hindi ko talaga gusto yung ugali niya. Sa totoo lang, nagtitiis lang ako. Alam mo, hinawakan nito ang kanyang kamay habang nakangiti. Ganyan din nararamdaman ko kay Dawson bago ko siya naging asawa. Ayaw na ayaw ko sa kanya at kinamumuhian ko si Dawson. But one day when I woke up, umiba lahat. Simula nang mag-effort siya at palaging nasa tabi ko.
Pasasaan ba't kung sakaling kayo talaga ay tadhana ang maglalapit sa inyo? Si Gunner pa nga ang naging kupido namin at sa tingin ko ganun din siya sa inyo. Hindi ako umaasang magkakainlaban kami Geraldine. Gusto ko lang talagang hindi na kami nag-aaway at hindi niya ako pinapakailamanan. Gusto ko matapos na lahat ng plano niya para makapag-anal na kami. Nakakalungkot lang kasi na mukhang si Amir ang hindi pinalad sa pag-ibig. Sa tingin ko mali ka Geraldine. Nandyan si Helena para sa kanya. Mas makabubuting mag-stay siya sa isang babae. Alam mo si Helena, hindi pa niya kinikita hanggang ngayon simula nang umalis ka at magtatlong araw sa Leyte. Wala siyang gana makipagkita sa babaeng yun. Pag-chika pa ni Geraldine na ayaw pang paniwalaan ni Sol. Kaya ba hindi rin niya nasasagot ang tawag nito? Nakakapagtaka nga no, sa tingin ko ibang babae na yung gusto niya. Sa tingin ko din pero malamang ikaw yun. Ayaw lang aminin at masyado lang ma-pride. Sa ganda't bait mo kahit sino Sol mabibigani sa'yo. Nahiya siya dahil sa papuri ni Geraldine. Hindi naman, ikaw talaga. Nagtawanan sila bago inaya na siya ni Geraldine na makisali sa magkakapatid. Dito ka na umupo Sol. Alok ni Cormac sa tabi niya. Paupo na sana siya nang hilahin siya ni Amir paupo sa hita nito nang mapadaan siya. Lihim na nagtawanan ng iba habang si Sol nahihiya talaga. May upuan naman dun oh, dun na lang ako. Bulong niya kay Amir bago ito tinapik sa hita. Stay. Tanging sagot nito bago muling tumagay. Umiinom ka ba Sol? Tanong ni Geraldine na katabi ang asawa nito. Oo, pwede naman. Sagot niya bago inabot ang baso na inaabot ni Geraldine. So Sol, kamusta naman kapatid namin? Si Dawson na nagtanong. Huwag ka nang mahiya sa amin kasi ganito lang kami. Sumulyap muna siya kay Amir. Ayos lang naman, wala naman kaming relasyon talaga kaya parang normal lang o para lang kami magkapit-bahay. Payag ka? Kapit-bahay ka? Halos gumulong sa kakatawa si Cormac. Kapit-bahay ka lang naman pala, makaran ka kay Enzo at Sol. Feeling asawa ka. Segunda ni Gunner. Mag-asawa kami. Madiing sagot ni Amir. Mukhang akin na yata properties mo. Natatawang sabi ni Dawson habang sumisipol. Gunner, safe ang 1 bilyon mo. Si Sol ang pumatol sa usapan. Kumpanya ang priority ni Amir kaya wag kayong mag-alala. Walang something sa amin, maniwala kayo. Nga naman, umirap si Amir bago muling tumagay. Napalunok si Sol nang maramdaman ng kamay ni Amir sa kanyang bewang kaya naman nagpaalam muna siyang magbabanyo. Pagdating sa banyo, habol niya ang hininga niya. Malakas din ang kabog ng dibdib niya na sa tingin ni Sol dahil lang naman sa kaba. Napaparami na ang inom ni Amir kaya naman nag-aya na si Sol. Pwede bang umuwi na tayo? Ako na magdadrive. Pakiusap niya rito. Walang pasabing tumayo si Amir. Nahilo pa nga ito at mabuti na lamang inalalayan niya ito. Oh, uuwi na kayo? Si Dawson na nagtanong. Kaya pa ba? Ihatid ko na lang kayo. Alok pa nito. Ako na magdadrive, don't worry. Ako nang bahala sa kanya. Pakisabi kay Geraldine, salamat sa pag-imbita. Sa susunod, dadalaw ulit ako. Bro, ikaw ba? Ayos ka lang? Baling ni Dawson kay Amir. Umayos ka, wag kang gagawa ng kalokohan. Tumawag ka agad Sol kung gagawa ng trouble si Amir. Bilin pa ni Dawson na tinawanan ni Cormac at Gunner. Tumango na lamang si Sol, samantalang si Amir naman hindi kumikibo. Smile Amir, maliit na properties lang naman yun kumpara sa iba mo pang pag-aari. Panunokso pa ni Dawson. Dumiretso na si Amir palabas, kaagad ditong sinundan ni Sol. Sandali, baka matumba ka. And now, you care for me? Napairap ito. Ginugulo mo ko Sol. Stop doing this to me. Wika pa nito bago pumasok na sa kotse. Iniisip na lamang niyang lasing ito kaya ayaw makipagtalo. Sumakay na siya sa driver's seat at nag-drive na. Nakapikit si Amir at hindi ito nagsasalita. Masakit ba yung ulo mo? Ano bang pakialam mo? Si Enzo lang naman ang mahalaga sa iyo Kaya why are you asking me? Amir, ano bang masama kung nakikipagkita ko kay Enzo? Wala lang naman sa'yo yun Mas mahirapan lang tayo at mas magiging magulo lang buhay natin kung nagpupumili tayo makailam sa isa't isa. Just focus on your properties. Akala ko nga wala lang Sol. Akala ko ayos lang pero what the F? Napamura si Amir. Naiinis ako na kasama mo siya. Gusto kong magwala kapag ako yung ini-ignore mo. Para kung asong ng ulol, alam mo ba yun? Nakakabwisit kasi pakiramdam ko. Lumalambot ako when I saw you crying. Tapos nung umalis ka nang walang paalam. At kahit nung dinala ko si Helena sa bahay, nag-guilty ako na hindi naman dapat. Sino ka naman kasi sa buhay ko? Kumpanya lang naman ang gusto ko at hindi ikaw. Yun naman pala Pag-aak na natawa si Sol.
Then why are you being like that? Dahil interesado na ako sa iyo, Sol. Pilit ko mang pigilan tong punyetang nararamdaman ko na to. Kusa pa ring lumalabas. Nainis ako sa sinabi mong kapitbahay mo lang ako sa lalaking yun. Lasing ka lang, Amir. Nadadala ka lang ng alak. Sana nga, nadadala lang ako ng alak, Sol. Sana nga. Bumalik na sa pagpikit si Amir, habang si Sol naman, hindi na kumibot, nagpatuloy na lamang sa pagmamaneho. Dapat na sigurong lumapit si Sol sa kanyang ina at aminin na parehas na silang nahihirapan ni Amir. Anak pa rin siya ng mga ito, paniguradong kahit paano, baka makinig ito sa kanya. Inalalayan ni Sol ang asawa niya papasok ng loob ng bahay. Kaya pa naman ito sadyang nag-aalala lang siya na baka bigla itong matumba dahil sa pagkahilo. Isinara niya na ang pinto bago umakyat na sila sa silid. Kukuha lang ako ng maligamgam na tubig para kahit paano mahimasmasan ka. Sol, nagulat siya nang mapansing garalgal ang boses ni Amir na para bang umiiyak. Ano bang problema? Naupo siya sa gilid ng kama. Ito yung unang beses na magiging interesado ko sa isang babae. Pero napakasakit pala kapag hindi ikaw yung gusto. Lasing ka lang, Amir. Lasing ako pero alam ko yung sinasabi ko. Sino bang mas gwapo sa aming dalawa? Mas mabait ba siya? I can do that too, Sol. Kahit maging para akong tanga na maghabol, wala akong pakailam. Kaya kong maging matino. Helena was nothing to me. Amir, kaya mo naman palang maging matino eh. Sana nung una pa. Sana kung pinakita mo sa akin yan nung una, baka sakaling maayos na tayo ngayon. Ayaw mo ba talaga sa akin? Look at me. Para akong gago, no? Nakita niya ang luha nito at gusto nga niyang matawa dahil may sipon pa itong kasama. Binabaliw mo ko, Sol. Wala akong ginagawa sa iyo, Amir. Tinatrato lang kita tulad ng pagtrato mo sa akin. Magbabago na ako. Prove it. Baka sakaling magbago pa yung isip ko at seryosohin yung sinasabi mo. Sa ngayon wala kang aasahan sa akin, Amir. Pinahid ni Sol ang luha nito at ang sipon ni Amir. Napailing siya bago tumayo na upang kuhanan ito ng maligamgam na tubig. Ngunit bigla na lamang siya nitong hinila pahiga. Inibabawan siya nito. Malakas ang kabog ng dibdib ni Sol. Amir, ano bang... Shh! You're mine, Sol. Hindi kanya pwedeng makuha sa akin. Parang may kung anong kiliti at kuryente ang dumaloy sa katawan ni Sol nang hagkan siya ni Amir. May nagsabi sa utak niya na wala namang masama sa gagawin nila dahil ganap na silang mag-asawa. Ngunit kahit paano, may pagdadalawang isip pa rin siya. The moment na hinawakan ni Amir ang hinaharap niya, Sol lost her control. Pasabi-sabi pa si Sol na walang aasahan si Amir sa kanya. Heto siya ngayon, masakit ang katawan at pagitan ng hita dahil sa naging pagsasalo nila ni Amir kagabi. Ngayon, naganap ang honeymoon nila. Gustong kaltukan ni Sol ang sarili niya. Gising ka na pala. Kanina pa, napaiwas siya ng tingin at binalot palalo ng kumot ang katawan niya. Amir, pakiusap, wala kang pagsasabihan nito. This is a private matter. Bakit ko naman ipangangalandakan sa kanila? At isa pa, you don't have to be scared. Sol, I'm your husband, so you need to rest. Ako na magsasabi na hindi ka makakapasok today. Bakit bigla ka naging ganyan? Amir, tanda mo ba yung mga sinasabi mo kagabi? Kaya rin naman to nangyari dahil lasing ka at dahil bumigay ako. Hindi mo naman kasalanan lahat, so don't worry. Hiyang-hiya si Sol. Hey, alam ko lahat ng sinabi ko at hindi ako nagjo-joke. Pero, inalis ko na kontak ko kay Helena just to prove you na seryoso nga ako. It's not about business anymore. Mawala man ang kumpanya as long as you're here, Sol. Hindi makapaniwala si Sol. Hindi niya malaman kung ano bang mararamdaman niya. Pero mas magaan na ngayon. Masakit yan kaya magpahinga ka muna. Ako nang bahala sa lahat, Sol. Stay here. Magluluto akong breakfast. Hinagkan siya ni Amir sa forehead at napaatras pa nga siya dahil hindi naman niya ito nakasanayan. Sorry, masyado ba ako mabilis, wife? Hindi ba? Natusok na nga siya nito. Hindi ako sanay, Amir. Mahinahong sagot niya. Tumango naman ito, ngunit malawak ang ngiti ni Amir. Habang nagluluto si Amir, ay hindi mawala ang ngiti niya. Natatawang naiiling siya habang nagsasayaw pa. Naisip niyang i-FaceTime ang mga kapatid niya. Anong kababalagan ang nangyayari at nakangiti si Amir Cervantes? Si Dawson ang unang nakapansin. Bro, don't tell me. No way. Hindi makapaniwala si Cormac. Mukhang may sumpang dala si Gunner sa ating lahat. Kapag sinabi niyang mababaliw ka, mangyayari yun. Sabat ni Ace. Well, today is a beautiful day. Nagtawanan ng mga ito. Nakashoot na. Natatawa si Dawson. Good for you.
So paano si Helena? Make sure na wala na talaga, Amir. Kung ayaw mo mawala sa'yo ang sayang yan. Si Gunner ang nagsalita. We're done. Si Sol na ang priority ko. Kaya lang hindi pa ganun kapanatag ang loob niya. Malamang, ako nga halos lumuhod kay Geraldine eh. Si Ace, sinalubong yung tabak. So gusto mo hindi ka makaranas nun? Wala akong sinasabi nga ayaw ako. Eh di gumapang, that's not a problem. Papirmahan na lang ng papers na ipapadala ko bro para sa properties na isasalin mo sa akin. Natatawang sabi ni Dawson. Mine was safe. Sabat ni Gunner. Suyuin pa yung asawa mo para masabi mong ayos na. Bili ni Ace bago nag-out na. Isa-isa na rin namang nag-out ang lahat. Natapos na siyang maganda ng breakfast kaya naman dinala niya na ito kay Sol. Nandito na yung niluto ko para sa'yo. Naupo siya sa tabi ni Sol. Gusto mo bang mag-dinner tayo sa labas? Sige, pero mauna ka na. Hindi kasi ako pwedeng mag-absent kaya duty pa rin ako, Amir. Susunod na lamang ako. Paliwanag nito na ayos lang naman sa kanya. Sure, 7:00 na lang tayo magkita. Iti-text ko na lamang sa'yo kapag may napili na ako. Tungkol nga pala kay Enzo. Don't worry, susubukan kong hindi mainis sa kanya. Pinilit ngumiti ni Amir. Salamat. Pinagmasdan niyang kumain si Sol. Nagtataka siya sa kanyang sarili. Bakit ngayon lang niya na-appreciate ang kabaitan ni Sol at ang kagandahan nito? Late ka. Sorry, may emergency lang. Agad na sumalang sa operating room si Sol. Kasama niya si Enzo bilang katuwang niya dahil nga sa 5 oras ang estimated time nila. After ng operation ay parehas nilang nakahinga ng maluwag ni Enzo dahil success ang operation. Dahil sa maayos ang operasyon, ililibre kita. Enzo, sorry, may dinner kasi kami ni Amir ngayon kaya naman hindi kita masasamahan. Date ba? Hindi agad nakasagot si Sol. Siguro, hindi ko pa alam Enzo, pero kasi sinusubukan namin ni Amir na ayusin yung relasyon namin. Paliwanag niya rito. Well, good for you. Sana lang hindi kanya saktan. Sinusubukan pa lang namin. Pasensya ka na Enzo, sorry talaga. Wala yun, don't worry, ayos lang naman ako. Kasi nga sabi ko naman sa'yo kahit anong maging desisyon mo tatanggapin ko, diba? Sana Enzo, tunay na to. Sana hindi ako magkamali sa pagbibigay ng chance. Kasi hindi ko naman talaga to ginagawa. Kapag talaga may history ng pagiging playboy, wala talaga akong tiwala. For sure, totoo na Sol. Kita ko kung paano siya mag-alala sa'yo nung may nangyaring masama sa atin. Inamin niya sa akin na asawa ka niya kahit na iba yung pakilala mo sa kanya. Natawa si Sol nang maalala yun. Pasensya ka na dun, may pagkasiloso kasi kahit na wala pa naman akong sinasabi na okay na kami. Binabakuran niya agad ako. Kung ako din naman asawa mo, ganun din ang gagawin ko. Loko, natawa na lamang siya bago nagpalit na. Maya-maya lang kasi ay out na niya. Nagpapahinga lang siya kaya may oras silang magkwentuhan ni Enzo. Naunang dumating si Amir sa restaurant na napili niya. Na-text na rin niya ito kay Sol. Sir, may I take your order? No, may hinihintay pa ako, wife ko. Sagot niya sa waiter na lumapit sa kanya. Nasaan ba yung CR dito? Tanong pa niya dahil nga naiihi siya. Sir, this way po. Sa pagmamadali, naiwan niya ang kanyang cellphone. Hindi naman niya ito sinubukan pang balikan dahil saglit lang naman siya. Pagbalik niya, nagulat siya dahil nakita niya si Helena na nakaupo sa nireserve niyang pwesto para sa kanila ni Sol. What are you doing here? Leave, Helena. Wag mo kong subukan. Gusto lang naman kita makausap, babe. Helena, tapos na tayo. Seryoso na ako sa asawa ko, tinaayos na namin ang relasyon namin. No, paano naman ako? Sa tingin ko hindi na darating ang date mo. Tumapang ang ekspresyon ni Helena. What do you mean? Busy siya kasama si Enzo. May pinakita itong litrato na nagtatawanan ng dalawa. Shut up! Hindi mo ako madadala sa ganyan mo, Helena. Go! Leave me alone. Baka hindi kita matansay, mapatulan pa kita. Hindi na siya darating. I said leave! Sigaw ni Amir kaya napasulya pa mga tao sa kanila. Inis na tumayo si Helena. Hindi ako papayag na maging masaya ka, Amir. Kaya amanos na tayo. Nginisihan siya ni Helena bago ito umalis. 3 oras naghintay si Amir ngunit wala pa rin si Sol. Kaya naman nag-decide na siyang umalis. Dumiretso siya sa bahay nila ngunit wala siyang dinatnan na Sol. Wala na rin namang mga gamit nito. Sa hindi malaman na dahilan ni Amir, umalis si Sol at hindi sumipot sa kanya. Kahit na naluluha sa galit, nagawa pa rin niyang magmaneho patungo sa kapatid niyang si Dawson. Amir? Dawson, nandito si Amir. Nag-aalala si Geraldine nang makita siyang tulala at lumuluha. Bro, what happened? I don't know. Pagak siyang tumawa. Masyado ba ako naging kampante?
Dapat yata hindi na lang ako naging tanga. Alam ko naman na wala siyang pakialam sa akin pero itinuloy ko pa rin. Ano ba kasing nangyari? Hindi maintindihan ni Dawson ang mga sinasabi niya. Iniwan niya ako na parang tanga, Dawson. Hindi na nga ako sinipot sa dinner date namin. Umalis pa sa bahay. Wala na si Sol. Pagkak siyang tumawa habang lumuluha. Ayoko na. What do you mean na ayaw mo na? Loko ka, Amir. Umayos ka nga. Hindi mo man lang ba sinusubukang tawagan? Ginawa na niya. Ilang beses na nga niya itong tinatawagan. 100 missed calls. Walang tigil niyang sinubukang tawagan si Sol. Ngunit nag-off na ito ng cellphone. Bakit wala bang ibang nangyari para hindi kanya siputin? Si Geraldine ang nagtanong. Wala. Maayos kami nag-usap. Baka nga plano niya to eh. Pinilit niyang pumasok sa trabaho para ano? Para pag-usapan nila ni Enzo ang magiging plano nila. Alam mo ang dumi ng utak mo, Amir. Isipin mo muna kung bakit. At paano hindi ka sisiputin ni Sol kung ayos naman pala kayo? Sana kasi tinapat niya na lang ako. Sinuntok ni Amir ang pader. Papatayin ko yung lalaki niya once na malaman kong ginagago nila ako. Balak mo bang sirain ang pader namin? Inawat siya ni Dawson sa pagsuntok sa pader. Tumigil ka nga, masahol ka pa sa turo kung magwala. Buong buhay ko siya lang yung babaeng tinrato kong tama bukod kay Mami. Pero what the F? Bakit naman ginagago niya ako? Kumalma ka nga. Sinuntok na siya ni Dawson, ngunit manhid na nga yata si Amir na wala siyang maramdaman. Dudurugin mo ba kamao mo? Tama na. Si Geraldine ang umawat sa kanya. Pabayaan niyo na ako. Lumuluha si Amir habang panay ang suntok sa pader. Titigil ka o babariling kita. Bigla na lamang dumating si Gunner at Cormac. Ang totoo, tinext agad dito ni Geraldine. Napangisi naman si Amir. Ay di barilin mo. Ako pang tinakot mo. Ano? Masaya na kayo makita kong ganito? Oo na, baliw na ako sa isang babae. Panalo ka na naman, Gunner. Tinutukan siya ng baril ni Gunner sa balikat. Gago naman itong si Gunner. Hindi naman malulutas kung papatulan mo yung drama boy na yan. Intindihin mo na lang ang broken. Si Dawson ang umawat. Tama nga naman, pero sa tingin ko, mas masakit tong sasabihin ko. Naupo si Gunner habang relax na tumingin sa kanya. Tumakas sila ni Enzo at oo, tama ka. Dahil si Enzo ang pinili niya. Totoo ba? Gulat na gulat si Dawson. Bro, pabayaan mo na si Sol, baka talagang ayaw niya sa'yo. No, hindi totoo yan. Ayaw paniwalaan ni Amir ang sinasabi ni Gunner. Bahala ka pero sabi ng tao ko na pinasunod ko sa kanila. Bumabiyahe na sila ngayon. Napahiga si Amir. Hindi niya na kaya. Ayoko nang mabuhay. Pagak siyang tumawa habang patuloy ang pagluha. Barilin mo na ako para isang sakitan na lang. Ang hina niyo talaga pagdating sa pag-ibig. Naiiling si Gunner. Nakakatakot palang magmahal. Bulong naman ni Cormac. Gunner, wag mo nang pahirapan. Napairap si Geraldine. Hindi pa kayo nasanay kay Gunner. Walang imposible sa kanya. Natawa ito. Tumayo ka dyan, pangit mong umiyak. Natatawa nitong sabi. Nasa bahay ng parents niya. Nandoon si Sol kaya good luck sa'yo kung makalapit ka pa sa kanya. Malamang may kinalaman si Helena kung bakit tumalis yung asawa mo. Para malaman mo, kailangan mo makausap si Sol. Pero paano? Bantay sarado na nila si Sol at ayaw ka rin naman itong makausap. Napaupo si Amir. Tulungan mo naman ako, Gunner. Aminin mo muna sa amin na mahal mo na si Sol. Kailangan pa ba? Obvious naman. Inis niyang sabi bago pinahid ang luha. Wala ka makukuha na tulong sa akin. Mahal ko si Sol, happy ka na? Pwede na, sapat na sa akin na makita kitang lumuha. Napadaing si Amir sa kamay niya. Agad namang kumuha si Geraldine ng first aid. Pinapangako ni Amir na ngayong gabi makukuha niya ang asawa niya. Sol, ihatahan na. Hindi na namin nahayaan na makalapit pa siya. Hindi ka na masasaktan ni Amir. Isang malaking pagkakamali ang naging desisyon namin ng ama mo. Hinaplos ng kanyang ina ang buhok niya. Ang sakit po palang umasa. Akala ko po kahit na fixed marriage lang ang dahilan kung bakit kami kinasal. Akala ko magiging masaya na kami kasi maayos naman po yung ipinapakita ni Amir. Sinabi niyang gagawin niya lahat para maging maayos kami, para magtiwala ako. Pasensya na, kasalanan namin to. Naluluha ang ina ni Sol habang siya walang humpay sa pagluha. Nagtiwala po ako sa kanya, Mami. Kaya lang, totoo nga yata na babaero talaga. Walang pagbabago. Mami, napakasama niya. Napahagulgol si Sol. Ayoko na pong umuwi. Sobrang nasasaktan ako makita siya. Malamang sa mga oras na to, nagsasaya na sila ni Helena sa bahay. Ang walang yang yun. Galit na galit ang kanyang ina. Pinabana ng ama mo si Amir
Nakausap na rin namin ang parents niya na maganal na kayo at kukuhanin na natin ang share natin sa company. Putol na ang namamagitan sa amin ng parents nila dahil sa ginawa ng anak nilang babaero. Tumango si Sol habang patuloy sa pagluha. Napakasakit pa rin na isiping pinili ni Amir si Helena imbis na ayusin ang sa kanila. Kanina habang papunta siya sa restaurant, sinubukan niyang tawagan si Amir upang sabihin na papunta na siya. Ngunit si Helena ang sumagot. Sinabi nito na wala na sila ni Amir sa restaurant na tinutukoy niya dahil kasama niya ito sa isang hotel. Wala daw balak na sumipot si Amir at kahit kailan, hindi ito mananatili sa isang babae lang. Sobrang nanliit si Sol nang marinig yun, kaya naman agad siyang bumalik sa bahay at nag-decide na lisanin na si Amir. Hindi naman kasi siya tanga dahil kung nasa restaurant talaga ito, bakit si Helena ang nakasagot ng tawag niya? Umuwi siya sa kanyang magulang nang humahagulgol. Wala na siyang lakas kaya nagmakaawa na lamang siyang ilayo na siya kay Amir. Pinakiusapan niya ang kanyang ama na payagan na siyang makipag-anal. Ngayon, sisikapin ni Sol na makalimutan ng lahat, pati na ang sakit na ibinigay ni Amir. Siguro'y magiging ganito muna siya sa umpisa, ngunit pasasaan ba at malilimot niya na rin ang lalaki na nakit ng sobra. Napakataas naman pala nitong bakod. Reklamo ni Amir. Magtiis ka kung gusto mo makausap yung asawa mo. Walang ibang paraan kundi ang umakyat dyan at puntahan mo si Sol. Kailangan mo pang umakyat sa rooftop. Alalahanin mo na may second floor sila. Buisit, sakit na ng kamay ko. Bulong niya pa. Sino ba naman kasing gago ang sinuntok ang pader without knowing the truth? Pakaengot mo, Amir. Naiiling na sagot ni Cormac. Dalaan mo naman, baka hinahanap na ako ng asawa ko. Iniwan ko sila ni Dorothea na walang kasama. Gagamitan na ba natin ng dahas? Pwede naman na mag-iskandalo tayo para labasin agad tayo ni Mr. Ramirez. Suggestion ni Gunner. Hindi nga nila ako gustong makalapit. Gusto mong mas lalo akong mahirapan? Napairap siya sa mga ito. Dali na, patungtong na ako sa likod nyo. Kapal ng mukha mong hayop ka. Reklamo ni Dawson. May bayad kami dito. Shh, shut up. Mamaya marinig tayo ng mga guards. Mapurnada pa. Saway ni Cormac. Dalaan mo lang, Amir. Siguraduhin mong tagumpay to. Tumango si Amir bago tinuntungan na magkabilang balikat ni Cormac at Dawson para makaakit siya sa bakod at makapunta sa loob. Agad siyang tumakbo upang humanap ng maaaring tungtungan paakyat patungo sa rooftop ng kwarto ni Sol. Ngunit palpak ang plano dahil nakita siya. Nagpaputok ng baril ang ama ni Sol sa taas bago siya nito tinutukan sa balikat. What are you doing here? Galit na galit ito. Pasalamat ka, iniisip ko pa yung pagkakaibigan namin ng ama't ina mo. Sige, putok mo. Walang emosyong sambit ni Gunner na hindi man lang nila napansin na nakapasok na pala. Gunner, wag. Pakiusap, huwag kang makialam. Saway naman ni Amir. Madali naman ang kausap si Gunner kaya binaba nito ang baril. Huwag lang makikialam mga guards mo. Banta ni Gunner. Humarap naman si Amir sa ama ni Sol at lumuhod dito. Gusto ko lang makita si Sol. Hayaan niyo po kung makausap siya. No. Matigas na tanggi ng ama nito. Dad, takot na takot si Sol na lumabas. Dad, tama na yan. Paalisin niyo na lamang po sila. Sol, akmang pupuntahan niya si Sol nang hindi siya payagan ng ama nito. Magpapaliwanag ako, Sol. Pamimilit ni Amir. I love you. My heart calls your name. Mahal na mahal kita, Sol. Dad, saway ni Sol bago ito lumapit sa kanya. Sige, pakikinggan kita sa huling pagkakataon. Nakahinga siya ng maluwag bago lumuhod kay Sol. Mali ka nang iniisip, Sol. Naiwan ko yung cellphone ko sa table. Habang inihintay kasi kita, naiihi na ako. Tapos pagbalik ko nakita ko si Helena na nakaupo at sinasabi niyang hindi ka na darating. Hindi ko alam kung anong ginawa niya o kung pinuntahan ka ba niya mismo para sabihin ng kung ano-ano. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Ikaw lang ang mahal ko, Sol. Nakaluhod pa rin si Amir. Ano anak, huwag kang basta maniniwala dahil baka binubola ka lang yan. Mamaya nais lang niyang makuha ang kumpanya. Ang ama ni Sol ang nagsalita. Wala na po akong pakialam sa kumpanya kahit sa inyo na po. Gusto ko lang makasama si Sol, ang aking asawa. Dad, mahal ko po si Amir. Naniniwala po ako sa asawa ko. Ayun naman pala, pumalakpak si Cormac. Ang tamis naman. Shut up. Saway ni Dawson. Sir, nagkatampuhan lang naman po pala yung mag-asawa. Pabayaan na po nating magkaayos. Si Dawson ang nakiusap. Wala namang problema sa akin. Basta mahal ng anak ko. Corny, bulong ni Gunner bago umalis na. Si Amir at Sol naman
Nagyakap at hindi inintindi ang mga taong nakakakita sa kanila. Napauwi ni Amir ang kanyang asawa dahil nagkaunawaan naman sila. Ngunit bago niya mauwi si Sol, nagbanta ang ama nito na kapag sinaktan niya si Sol, hindi na magdadalawang isip ang mga ito na bawiin si Sol sa kanya. Ayaw man ito o gusto. Nangako si Amir na walang mangyayaring ganoon. Magkatampuhan man sila, agad nila nga ayusin at pag-uusapang mag-asawa dahil yun naman talaga ang dapat. Normal lang naman na nag-aaway sila o hindi nagkakaunawaan, pero hindi kailanman magiging normal ang pangluloko. At para kay Amir, si Sol ang babaeng nais niyang makasama hanggang sa pagtanda niya. Muli silang nagpakasal sa pangalawang pagkakataon, ngunit ito hindi na pamimilit kundi kusang loob na nilang dalawa. Muli silang nangako na magmamahalan at mananatili sa isa't isa, sa hirap man o sa ginhawa. Masaya ang lahat, both sides. Napauwi na naman ang mga magulang ni Amir para dumalo sa pangalawang pagkakataon at masayang-masaya ang mga ito dahil kusang loob na ni Amir ang pagpapakasal. Binitiwan na rin ni Amir ang kumpanya at ipinaubayan na lamang ito sa kanilang magulang, ngunit hindi pumayag ang mga ito, kaya naman silang dalawang mag-asawa ang mag-handle na nito bukod sa pagiging doktor ni Sol. Suportado din ni Amir ang asawa niya sa pagtatag ng proyekto nilang pagbibigay ng scholarship kasama si Enzo. Naging masaya silang mag-asawa at habang tumatagal sila, mas lumalalim ang pagmamahal nila sa isa't isa. Ngayon ay nagdadalang tao na si Sol, ika-5 buwan na ng kanyang tiyan, kaya naman ingat na ingat sa kanya si Amir at halos ayaw na nitong umalis sa tabi niya. Nag-leave na rin siya sa trabaho dahil kailangan niya na lamang manatili sa bahay. Ayaw na kasi siyang payagan ng asawa niya. Sa ngayon, natutupad na ang pangarap nilang sariling pamilya. Napatunayan ni Amir na talagang hindi mo kayang kalabanin ng pag-ibig, oras na tinamaan ka nito. Kahit sinong matigas na tao pa ay magagawang lumambot kapag dumating na ang tamang oras. At naisip rin niya na kahit anong yaman niya, hindi nito kayang mabili ang pagmamahal ng isang tao. Kailangan talaga itong paghirapan upang makuha mo. Laking pasalamat din niya sa mga kapatid niyang nakasuporta sa kanya. At sa ngayon, si Gunner na talaga ang binansagan nilang Cupido. Ito ang dahilan ng pag-amin nila at palaging ito ang nakasubaybay sa kanila. Ngayon, naiintindihan niya na si Ace at Dawson, kaya naman kasali na rin siya sa mga ito na loyalist at under ng kanilang mga asawa. Hindi naman sa under siya ni Sol, pero mas gusto niya iyon. Ngayon, hindi na siya si Amir na tinatawag ni Sol na playboy. Pinili niyang magbago para sa taong mahal niya.